Tahimik ang simbahan, maliban sa mga pabulong na usapan at impet na tawa sa likuran. Sa bawat hakbang ni Samya papalapit sa altar, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakamasid, tila puno ng panghuhusga at awa. Desperada raw. May narinig siyang sabi ng isa. Hindi nga kilala kung sino yung lalaki. Sagot ng isa pa, kasabay ng mahinang tawa. Sa gilid ng aisle, halos pamilipit sa tuwa ang dalawang stepsisters niya na sina Lynette at Bea. Parehong nakangisi na para bang nanalo sa laban na hindi naman kanila. Ngunit tuloy lang si Samia. Tuwid ang likod, mahigpit ang hawak sa bulaklak. Wala naman akong choice. Bulong niya sa sarili. Ito lang kapalit ng lahat. Hanggang sa marating niya ang altar. Doon, sa harap ng lahat, ay nakaupo sa wheelchair ang lalaking mapapangasawa niya. Tahimik, walang emosyon, nakayuko. 10 segundo, 20, hanggang sa bigla itong gumalaw. At bago pa man makapaniwala ang kahit sino, marahang tumayo ang lalaki mula sa wheelchair. Matikas, buo, at may tinging nagpatigil sa buong simbahan. Nahulog ang panga ng lahat. Lalong nanlaki mga mata ng dalawang stepsister si Samia. Dahil sa unang pagkakataon, nasilayan nila ang gwapo, malamig ang titig, at nakakaintimidang bilyonaryong groom. Ang lalaking akala nila ay paralisado. At si Samia, nanlamig ang kamay habang iniabot ng lalaki ang palad niya. Now, malamig nitong sabi. Let's get this over with. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang sikat ng araw nang tumakbo si Sammy Ruiz. 12 taong gulang sa buhangina ng Ruiz Seaside Resort. Hawak niya ang maliit na balde at pala. At habang tinatamaan ng araw ang kanyang buhok, kumikislap iyon na parang gintong sinag. Tumatawa siya. Hinahabol ang mga alon na umaabot sa kanyang mga paa. Ma, tingnan mo! Ginawa kong kastilyo! Sigaw niya habang kumakaway. Mula sa lilim ng isang malaking payong, nakaupo ang kanyang ina na si Sylvie. Nakasuot ng puting bestida at sombrerong malapad. Ngumiti ito, hinayaan ng hangin na paglaruan ng mahabang buhok. Katabi niya si Dennis, ang asawa niya nakaputing polo at may hawak na kape. Nakangiting pinagmamasdan ang anak. Ang ganda ng pagkakagawa niya, sabi ni Sylvie. May talento sa detalye, parang ikaw noong bata ka pa. Napatawa naman si Dennis. Ako? Kung ako yan, simple lang. Kastilyo na may 3 tore. Si Samia may tulay pa, may bintana, may pinto pa. Naglakad si Sylvie papunta sa anak at yumuko. Anak, ang galing mo naman. Para kang arkitekto. Ngumiti si Samia. Nanginginig ang mga mata. Gusto ko nga maging arkitekto paglaki ko, ma. Gusto ko magtayo ng hotel na puro glass windows para makita mo yung dagat kahit nasa loob ka. Magagawa mo yan, sabi pa ni Dennis habang papalapit. Inilapat ang kamay sa ulo ng anak. Basta, pagbutihan mo sa pag-aaral, ha? Opo, pa. Hinila ni Samia ang kamay ng ama. Tara po, tulungan ko na po kayo magtayo pa ng tore. Umiling naman si Dennis at nakatawa. Mamaya na, kailangan ko pang kausapin yung manager ng resort. May meeting pa tayo tungkol sa bagong property sa Batangas. Dennis, malumanay na sabi ni Sylvie. Magpahinga ka kaya muna. Weekend ngayon, may ibang araw naman para sa trabaho. Tumikim si Dennis, nag-aatubili. Sige, sandali lang. Saglit lang naman ako, I'll be right back. Nakita ni Samia kung paano kumunot ang noo ng ina. Pero hindi na ito nagsalita pa. Tumango lamang si Sylvie, tsaka bumalik sa lilim. Makalipas ang kalahating oras, nakabalik si Dennis, masaya ang mukha. Good news, my girls, sigaw niya. Nakuha na natin yung bagong lupa. Pagtatayo tayo ng resort na mas maganda pa kesa dito. Tumalon si Samia sa tuwa. Talaga pa? Pwede ako mag-design? Siyempre.
Pero ngayon, magpahinga muna tayo. Tara, ice cream break! Tumawa si Sylvie, sabay kurot sa braso ng asawa. Ay nako, ikaw talaga. Wala ka ng ibang iniisip kundi negosyo. Pero sige, ice cream sounds good. Habang kumakain sila ng ice cream sa may veranda, nakatanaw sila sa malawak na dagat. Ang hangin ay malamig. May halong alat ng alon at bango ng niyog. Tahimik sandali si Sylvie bago nagsalita. Dennis, sabi niya sa malumanay na tono. Minsan parang nakakalimutan mo bata pa si Samia. Napatingin naman si Dennis sa asawa. Anong ibig mo sabihin? Lagi kang abala. Lagi ka nasa meeting. Naiintindihan ko naman na para sa pamilyang ginagawa mo pero minsan gusto lang naman niyang makasama ka. Hindi perang hinahanap ng bata, kundi tatay niya. Natahimik si Dennis. Tumingin siya kay Samia na abala sa pagdila ng natutunaw na ice cream. Umabot pa nga sa ilong. Napangiti siya at natawa. Mukhang ako ang dapat turuan nito ng pahinga. Exactly, sabi ni Sylvie. Nakangiti na rin. Baka sa sobrang pagod mo sa negosyo, hindi mo na namamalaya na lumalaki na siyang di ka kasama. Bumabawi naman ako, di ba? Sagot ni Dennis, bahagyang nag-aalangan. Ginagawa ko ang lahat para sa kanya. Alam ko, Dennis, mahinahang tugon ni Sylvie. Pero tandaan mo, darating ang araw na baka gusto mo nang bumawi pero huli na. Sandaling katahimikan. Tanging hampas ng alon ang narinig nila. Kinabukasan nagising si Samia sa amoy ng pancake sa tinig ng ina na kumakanta sa kusina. Bumangon siya, sumilip mula sa hagdanan. Nakita niyang magkasamang nagluluto sina Sylvie at Dennis. Si Dennis nagtatangkang mag-flip ng pancake pero tumalsik iyan sa sahig. Natawa si Samia ng malakas. Pa, mali ata yung pag-flip mo. Lumingon si Dennis at tumawa rin. Aba, gising na palang prinsesa. Bumaba si Samia at niyakap ang ina. Good morning, ma. Ang bango naman ng breakfast. Good morning din, sweetheart. Sagot naman ni Sylvie. Special breakfast daw, sabi ng papa mo. Para sa'yo, dagdag ni Dennis. Kasi gusto kong bumawi. No more meetings today. Pupunta tayo sa City Mall. Mag-shopping tayo. Anything you want. Lumaki ang mga mata ni Samia. Talaga pa? Kahit yung bagong sketchbook na may leather cover? Aba, kahit 10 pa niyan. Yay! Love you pa! Love you too, anak. Tumingin naman si Sylvie sa kanila. Ngumiti, pero may bakas ang pag-aalala sa mata niya. Dennis, sigurado ka bang kaya mo? Mukhang hindi ka pa nakapagpapahinga kahapon. Ay, sang ako, sagot ni Dennis. Wala tong sakit ng ulo na to. I'm fine. Pagkatapos ng breakfast, umalis silang tatlo. Sa loob ng kotse, tuloy-tuloy ang kwentuhan ni Samia. Pa, gusto ko rin bumili ng ribbon para sa buhok ni Mama, para mag-match tayo. Tumawa si Dennis. Nako, ikaw talaga. Parang ikaw pang mama namin. Gusto ko lang po na maganda tayong tatlo sa picture. Sagot ni Samia. Nagkatinginan sina Dennis at Sylvie. Pareho nakangiti. Sa loob ng sandaling iyon, parang kompleto ang mundo ni Samia. Ang mga palad ni Sylvie nakahawak sa kamay ng asawa habang nagmamaneho ito. Ang araw ay maliwanag. May musika sa radyo at ang buong biyahe ay puno ng tawanan. Pagdating sa mall, dumiretso sila sa bookstore. Pinili ni Sammy ang sketchbook na gusto niya. Habang nagbabayad, napansin naman ni Sylvie na may tawag sa cellphone ni Dennis. Si Ramon, sabi ni Dennis at tinutukoy ang business partner. Baka emergency to, saglit lang. Dennis, mahinahong sabi ni Sylvie. Weekend ngayon. Sabi mo pahinga tayo. Saglit lang talaga. Lumayo ito habang kausap ang telepono. Habang nag-iikot sila Sylvie, nakapabuntong hininga ang ginang. Anak, alam mo ba kung bakit laging abala ang papa mo? Para po may pambayad sa lahat ng gusto ko? Inosenteng sagot ni Samia. Ngumiti naman si Sylvie, pero may kalungkutan. Hindi lang para doon, anak. Pero sana balang araw,
Maunawaan mo na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi kayang bilhin ng pera. Tumango si Samia, bagaman hindi pa lubos sa uunawaan. Pero, mahal naman po ako ni Papa, di ba? Mahal na mahal ka niya, sagot ni Sylvie. Hindi lang niya alam kung paano ipakita minsan. Habang pauwi sila kinahaponan, makulimlim ang langit. Bumubuhos ang ulan at medyo madulas ang kalsada. Si Dennis ang nagmamaneho, hawak pa rin ang cellphone sa kaliwang kamay. Dennis, ilapag mo na nga yan, sabi ni Sylvie at bahagyang kinabahan. Delikado yan, mamaya na yang tawag. Saglit lang, may kailangan lang ayusin sa supplier, sagot ni Dennis habang nakatingin pa rin sa daan. Pa, ang lakas ng ulan, sabi ni Samia, nakadungaw sa bintana. Wala akong makita. Okay lang yan anak, sagot ni Dennis. Malapit na tayo. Napatingin si Sylvie sa kanya. May bahagyang panginginig sa boses. Dennis, please focus on the road. Tumango siya. Pero sa mismong sandali iyon, sumabog ang liwanag ng headlights mula sa paparating na truck na nawala ng kontrol. Isang sigaw lamang ang narinig ni Samia. Dennis! Malakas ang kalabog. Tumama ang kotse sa concrete barrier. Bumagsak ang mga bubog, may amoy ng gasolina, at tumigil ang lahat sa isang iglap. Madilim, maingay ang ulan sa labas. Dahan-dahang iminulat ni Sammy ang kanyang mga mata. Nakayuko siya sa upuan. May dugo sa noo. Narinig niya ang tinig ng mga tao. Mga yabag, mga sigawan. May bata rito! Buhay siya! Nakita niya ang imahe ng ama. Sugatan pero gumagalaw. Sa tabi naman ay si Sylvie. Nakapikit, walang galaw, dumadalo yung dugo sa noo. Ma, mahina niyang tawag. Ma, gising. Walang tugon. Ma, sigaw niyang muli. Nanginginig na ang kamay. Pilit na ginagalaw ang katawan. Papa, si Mama. Tulungan mo si Mama. Si Dennis ay hirap na rin huminga. Pilit na lumalapit sa asawa. Sylvie, please gumising ka. Ngunit tahimik lamang ang paligid. Maliban sa ingay ng ulan at sa umiilaw na sirena ng paparating na ambulansya. Pa! Iyak ni Samia habang hinahaplos ang kamay ng ina. Gising na po kayo, please. Isinugod silang tatlo sa ospital. Kinabukasan, amoy disinfectant ang buong kwarto. Si Samia, balot ng benda, nagising sa kama. Una niyang hinanap ang ina. Ma, bulong niya. Nasaan si Mama? Walang sumagot. Paglingon niya, nakita niya si Dennis na nakaupo sa gilid ng kama. Balot din ang benda ang braso. Maputla, tulala. Papa, tinig ni Samia na mahina. Nasaan si Mama? Tahimik si Dennis. Dahan-dahan siyang tumingin sa anak. May luha sa mga mata niya. Wala nang mama mo, anak. Parang gumuho ang mundo ni Samia. Hindi po totoo yan. Kanina lang nag-usap pa kami. Pa, sabihin mo hindi totoo. Lumapit si Dennis. Pero tila napako sa lugar. Hindi niya magawang yakapin ng anak. Hawak niya ang ulo. Umiiyak ng walang tunog. Pa, bakit hindi mo siya sinave? Iyak ni Samia. Walang kontrol. Bakit hindi mo siya tinulungan? Napasingap si Dennis. Tuluyan ang bumagsak ang luha. Ginawa ko ang lahat, anak. Hindi totoo yan. Kasalanan mo. Sigaw ng bata. Puno ng sakit at kalituhan. Tumalikod si Dennis. Tinakpan ang muka. At sa pagitan ng hikbe ni Samia ay narinig niyang pagbulong na sabi ng ama. Halos hindi marinig. Kung hindi dahil sa'yo, sana buhay pa siya. Para bang tumigil ang oras. Napatitig si Samia sa ama. Hindi ito makagalaw, hindi makapaniwala sa narinig. Makalipas ang ilang oras, nasa labas na siya ng kwarto. Yakap-yakap ang maliit na sketchbook na nabili nila kanina. Binuksan niya iyon at sa unang pahina ay may drawing ng 3 tao na magkakayakap. Sa ilalim may nakasulat sa bata pang sulat kamay. Mama, Papa, at ako.
Forever. Napaluha siya habang naririnig sa likod ng pinto ang mahinang iyak ng ama. Sa labas ng ospital patuloy ang pagbuhos ng ulan at doon nagsimula ang unti-unting pagbagsak ng mundong minsang punong-puno ng pagmamahalan. Tahimik ang buong bahay ng mga Ruiz. Ang dating tahanang puno ng tawanan, amoy ng nilulutong ulam at musika mula sa piano ni Sylvie, ngayon ay parang gusaling walang kaluluwa. Mula sa pintuan ng silid ng kanyang ama, nakasilip si Samia. May suot na lumang pajama na may mancha ng pintura. Hawak niya ang maliit na papel na iginuhit niya kagabi. Sa guhit, nakasama silang tatlo. Si Papa, si Mama at siya. May araw sa likod nila at mga bulaklak sa paligid. Sa ilalim nakasulat sa makulit na sulat kamay ng bata. Mahal kita, Papa. Kumatok siya ng barahan. Pa, tawag niya. Gumising ka na po. Gumawa ko ng drawing para sa'yo. Nang maramdaman niyang walang tugon, marahan niyang itinulak ang pinto. Tumamad sa kanya si Dennis. Nakaupo sa gilid ng kama. Nakayuko, hawak ang isang litrato ni Sylvie. Halos hindi na nagbago ang posisyon nito mula pa kagabi. Sa tabi niya ay mga basyon ng gamot, ilang papel na hindi malang naayos, at isang tasa ng kape na malamig na. Pa, gusto mo po ng breakfast? Tanong ni Samia. Mahina, pero puno ng pag-asang mapansin siya. Marunong na po ako magluto ng itlog. Tinuruan ako ni Yaya Loring. Walang sagot. Parang hangin lang ang kanyang boses. Lumapit siya at inilapag ang drawing sa lamesa sa tabi ng kama. Ginawa ko po ito kagabi. Tingnan niyo, may araw pa po at bulaklak. Para po masaya ulit yung bahay. Hindi pa rin siya tinitingnan ng ama. Nakatingin lang si Dennis sa litrato ni Sylvie. Dahan-dahan, lumapit si Sammy at humawak sa braso nito. Pa, miss ko na si Mama. Pero andito naman po ako. Pwede po tayong mag-usap. Pwede po tayong mag-drawing ulit gaya ng dati. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Dennis. Ngunit ang tingin iyon ay mabigat. Parang may pader sa pagitan nila. Samia, sabi niya sa malamig na tinig. Umalis ka muna. Gusto ko mapag-isa. Napayuko si Samia. Opo pa. Lumabas siya ng silid, bitbit ang lungkot na parang mabigat na bato sa dibdib. Pagkalipas ng ilang araw, ganoon pa rin ang takbo ng bawat umaga. Si Samia gigising, magluluto ng simpleng almusal, maghihintay sa mesa, maghahatid ng pagkain sa kwarto ng ama. Si Dennis ay tahimik lang, hindi malang tumitingin. Isang araw nagluto siya ng sinigang. Paborito iyon ni Dennis. Pinaghirapan niya. Nagpa-assist pa kay Yaya Loring. Yaya, sigurado magugustuhan ito ni Papa. Ganito kasi yung niluluto ni Mama, di ba? Tumango naman si Yaya Loring, pero may lungkot sa mukha. Oo anak, pero baka hindi pa handa ang Papa mo. Malalim pa ang lungkot niya. Pero kailangan niyang kumain. Baka sakaling gumaling ang pakiramdam niya pag natikman niya to. Kinuha ni Sammy ang tray. Dahan-dahang umakyat sa kwarto ng ama at kumatok. Pa, ako po ito. Niluto ko po ang sinigang, favorite niyo po. Binuksan niya ng marahan ng pinto. Si Dennis ay nakaupo pa rin sa mesa. May hawak na dokumento at nakatingin sa bintana. Pa, gusto niyo po tikman? Mainit pa po ito. Napatingin si Dennis saglit, tsaka miloy binalik ang tingin sa labas. Wala akong gana, Samia. Pa, kahit konti lang po. Niluto ko po ito buong umaga para lang sa inyo. Ngunit hindi siya sumagot. Tumayo si Dennis at lumapit sa cabinet. Kunwari may inaayos. Ang bata ay nakatayo lamang. Hawak ang tray, pilit na pinipigil ang pag-iyak. Pa? Samia? Mahina ngunit matalim na tinig. Sinabi kong wala akong gana. Umalis ka na. Tumango si Samia, marahang lumabas na lang tray. Sa hagdan, bumigay ang mga luha niya. Lumipas ang mga linggo, sa labas ng bahay patuloy ang ulan. Sa loob ay patuloy din ang lamig. Habang nagpipinta sa lumang kwaderno, nagpasya si Samia na gumawa ng portrait ng mama niya. Nilagyan niya ng bulaklak sa buhok at ng malaking ngiti.
Nang matapos ay dinala niya ito sa sala at inilagay sa ibabaw ng piano, katabi ng litrato ng mag-asawa. Pagkakita ni Dennis, kinabukasan napahinto siya. Lumapit, tiningnan ng drawing. Sandali siya napatitig. Pero imbes na ngumiti siya, napapikit siya. At dahan-dahan itong kinuha mula sa ibabaw ng piano. Pa, gusto ko lang naman na alalahanin si Mama, sabi ni Samia na nagmamadaling lumapit. Para hindi po siya mawala sa atin. Hindi mo kailang ipaalala sa akin ang asawa ko, Samia. Malamig na tugon ni Dennis. Araw-araw ko siyang naaalala. Gustong sabihin ni Samia na iyon nga ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Pero hindi niya magawang magsalita. Nakita niyang pinunit ni Dennis ang drawing. Marahan pero matatag. At itinapon sa basurahan. Napatigil si Samia. Naninigas ang katawan. Parang bawat peraso ng papel ay tinadtad din ng puso niya. Pa, umakyat ka na. Mag-aral ka na lang. At tigilan mo na nga yung pagguhit-guhit mo kung yan lang ang gagawin mo. Tumalikod siya at mabilis na umakyat. Sa kwarto ay tahimik siyang umupo sa sahig. Pinulot ang mga tirang peraso ng papel na hindi tuluyang nalaglag sa basurahan. Pinagdikit niya iyon gamit ang tape. Sa gitna ng punit-punit na papel, bahagyang buo pa rin ang ngiti ng kanyang ina. Kinagabihan, nagising si Samia sa mahinang iyak. Dinig iyon mula sa kwarto ng ama. Hindi niya alam kung anong oras na, pero bumangon siya, lumapit sa pinto at dahan-dahang sumilip. Si Dennis ay nakaupo sa sahig, hawak ang larawan ni Sylvie, umiiyak ng walang tunog. Kung hindi dahil sa kanya, mahinang sabi nito na halos mabulong. Kung hindi ko siya pinilit sumama, hindi sana siya nasaktan. Hindi sana siya namatay. Tumigil siya sandali. At sa mas mababang boses, narinig ni Sammy ang susunod na salita. Kung hindi dahil sa anak natin. Parang sumabog ang dibdib ni Sammy sa sakit. Napaatras siya. Napasandal sa pader. Hawak ang dibdib at doon siya tahimik na umiyak. Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ang ganoong salita. Bata pa siya, pero malinaw sa kanya ang kahulugan noon. Sa isip niya, totoo ang narinig niya. Siya nga ang dahilan. Siya ang malas. Kinabukasan hindi na siya bumaba para kumain. Pinilit ni Yaya Luring na mag-almusal siya, pero umiling lang siya. Hindi ako gutom, Yaya. Anak, kailangan mong kumain. Magagalit ang papa mo pag nalaman niya. Napangiti si Samia na mapait. Hindi na siya magagalit, ya. Hindi naman na niya ako tinitingnan. Niyakap siya ni Luring. Anak, huwag mong isipin na galit siya sa'yo, nalulungkot lang siya. Pero sinabi niya kagabi, Yaya. Mahina niyang sabi. Pilit na pinipigil ang luha. Narinig ko siya. Sinabi niya kung hindi dahil sa anak niya, hindi mamamatay si Mama. Ako yun, Yaya. Ako. Napahinto naman si Luring. Hindi alam ang isasagot. Hinaplos niya ang buhok ni Samia. Hindi totoo yan, anak. Minsan kapag sobrang sakit ng puso ng tao, nasasabi niya mga bagay na hindi naman niya ibig sabihin. Pero bakit parang totoo, Yaya? Dahil mahal mo siya at gusto mong paniwalaan lahat ng sinasabi niya. Pero anak, tandaan mo ito. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi mo kasalanan. Ngunit sa loob ni Samia, hindi yun pumasok. Ang bawat tibok ng puso niya ay parang paulit-ulit na sinasabi, kasalanan mo ito. Lumipas ang buwan, unti-unting bumalik si Dennis sa negosyo. Ngunit hindi sa tahanan. Araw-araw umaalis siyang maaga. Umuwi na ng gabi. Madalas laseng o pagod. Wala nang kamusta ka anak o kamusta ang school. Isang gabi sinubukan muli ni Samia na makipag-usap. Pa, sabi niya habang kumakain sa lapag. May contest po sa school. Drawing contest. Gusto ko pong sumali. Pwede po ba? Walang sagot. Patuloy lang si Dennis sa pagkain. Walang tingin sa kanya. Pa, may theme po. Family raw. Gagawin ko sana tayong 3 ulit. Ako, ikaw at si Mama. Tumigil si Dennis sa pagsubo. Huwag mo nang isali ang mama mo. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang nakaraan. Pero pa,
Gusto ko lang po alalahanin siya sa mabuting paraan. Samya, mahina ngunit mabigat ang tinig. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ng mama mo sa harap ko. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Tahimik siya at nakayoko. Opo, pa. Mula noon hindi na siya muling nagdala ng anumang drawing. Lahat ng ginuguhit niya, tinatago niya sa ilalim ng kama. Minsan, pag uwi ni Dennis galing opisina, nadatnan niya si Samya sa sala. Nagpapiano ng pamilyar na awitin ni Sylvie. Samya! Malakas siyang tawag. Napatigil ang bata at lumingon. Pa, gusto ko lang pong kantahin yung paborito ni Mama. Lumapit si Dennis at galit ang tinig. Huwag mo nang tugtugin yan dito. Pero pa, nakakagaan po ng pakiramdam. Parang kasama ko lang po si Mama pag tumutugtog ako. Hindi ka ba marunong makinig? Napatigil si Samya. Sorry po. Umupo si Dennis sa sofa. Tinakpan ang mukha. Tahimik sandali. Hindi mo alam, Samya. Araw-araw, naririnig ko pa rin ang sigaw niya bago mangyaring aksidente. Hindi ko matanggal sa isip ko. Kaya wag mo nang dagdagan. Lumapit si Samya. Hinawakan ang kamay nito. Pa, hindi po kasalanan ni Numan. Hindi ko rin po kasalanan. Napatitig si Dennis sa kanya. Pero walang sinabi. Dahan-dahan nitong binawi ang kamay. Matulog ka na, Samya. Tumango siya at umalis. Ngunit sa bawat hakbang niya paakyat ng hagdan, parang unti-unting bumabagsak ang mundo niya. Lumipas ang taon, nagbago ang buhay. Nawala ang mga bulaklak ni Sylvie sa hardin. Nawala ang mga tawa sa mesa. Si Dennis ay naging anino ng dati niyang sarili. At si Samya, naging katahimikan ng bawat silid. Sa school, tahimik siya. Hindi na siya sumasali sa mga group projects. Madalas ay nakaupo lamang sa gilid, nagdo-drawing. Ang mga kaklase niya ay nag-uusap, nagtatawanan. Pero siya ay parang nasa ibang mundo. Isang araw tinanong siya ng guro. Samya, bakit puro malulungkot ang ginuguhit mo? Ngumiti siya ng pilit. Kasi po minsan, mas madaling iguhit ang lungkot kaysa sabihin. Pag uwi niya, dinala niya ang sketchbook sa kwarto. Binuksan niya iyon. Tiningnan ang mga guhit. Bahay na madilim, ama na nakatalikod, at batang nakaupo sa tabi ng bintana. Hinaplos niya ang pahina at marahang pumatak ang luha sa papel. Minsang nagkasakit siya, tumirik ang lagnat. Isang linggo siyang hindi nakapasok sa school. Walang dumalaw sa kanya maliban kay Yaya Loring. Yaya, nasan si Papa? Mahina niyang tanong. Nasa office anak, may meeting daw. Hindi ba niya alam na may sakit ako? Alam niya, pero sabi niya kailangan niya daw tapusin ang trabaho. Tumalikod si Samya, umiiyak sa unan. Sige po, Yaya, sabihin niya sa kanya ayos lang ako. Ngunit sa loob ng kanyang isip, ang totoo, hindi siya ayos. Wala na siyang ina, wala na rin siyang ama. Kahit buhay pa ito. Pagkalipas ng ilang taon, unti-unti nang nasanay si Samya sa katahimikan. Sa bawat pagising niya, alam niyang wala siyang maririnig na, "Good morning anak." At sa bawat gabi bago siya matulog, tinititigan niya ang luma at punit na drawing na pinagtagpi niya noon. Kahit durog na, iyon pa rin ang simbolo ng pamilyang minsan ay buo. Sa isip niya, boses ng amang paulit-ulit na naririnig. Kung hindi dahil sa kanya. At doon na tuluyang nabuo sa puso ni Samya ang paniniwalang hindi siya dapat magmahal ng sobra dahil lahat ng minamahal niya, nawawala. 4 na taon ang lumipas mula nang mawala si Sylvie. Si Samya ay 16 na taong gulang na ngayon. Dalaga na, ngunit tahimik pa rin. Parang lumaki sa lilim ng sariling tahanan. Madalas siyang makita sa likod ng lumang bahay. Nakaupo sa ilalim ng punong mangga, hawak ang sketchpad at lapis. Sa bawat guhit ng lapis, naroon ang mga alaala ng ina. Sa bawat pahina, may lungkot na hindi maipinta ng kulay. Sa unang araw ng tag-init, habang abala siya sa pagsisketch, narinig niya yung tinatawag siya ni Yaya Loring mula sa loob. Samya, bumaba ka nga muna anak, may gusto ang papa mong sabihin. Itinabi ni Samya ang lapis at sketchpad.
Tumayo at marahang pumasok sa bahay. Pagpasok pa lang niya sa sala, ramdam niya na ang kakaibang tensyon. Nakita niyang maayos na maayos ang paligid. May mga bulaklak sa vase at amoy ng bagong lutong pagkain sa kusina. Sa gitna ng sala, nakatayo si Dennis. Suot ang polo na matagal niya nang hindi nakikita. Katabi niya ang isang babaeng hindi pamilyar kay Samia. Maputi ito, maganda, maayos ang buhok, at may ngiting tila sinanay sa mga pagtitipon. "Anak," sabi ni Dennis na may pilit ng ngiti. "May gusto nga pala akong ipakilala sa iyo." Lumapit si Samia. Nagulat sa malamlam na tono ng ama. Siya si Portia Villaseran. Wika nito. Ang magiging fiancé ko. Parang huminto ang oras sa sandaling iyon. Hindi agad nakapagsalita si Samia. Napatingin siya sa babae na ngumiti ng malumanay. "Hello, Samia?" Bati ni Portia na mahinahon ng tinig. "Naririnig ko palagi ang tungkol sa'yo. Ang ganda-ganda mong bata." Hindi naman nakasagot si Samia. Tumangulang siya at pinilit na ngumiti. "May dalawa akong anak," dagdag pa ni Portia, sabay tawag sa likod ng pinto. "Lynette? Bea? Hali kayo." Lumabas ang dalawang batang babae. Si Lynette ay 14 na taong gulang. Payat, maayos manamit at may ngiting magiliw, ngunit may bilis ng mata na parang laging mapanuri. Si Bea naman, 12. Kasing edad ni Samia nung mamatay ang ina. Masiyahin, palangiti, ngunit may halong pagyayabang sa kilos. "Hi po, Ate Samia," sabay sabi ng dalawa. "Hi," mahina naman niyang sagot. Si Dennis ay ngumiti at halatang masaya. "Magiging isang pamilya na tayo. Gusto ko magkasundo kayong lahat." "Of course," sabi ni Portia, sabay hawak sa braso ni Dennis. "Gagawin ko ang lahat para maging buo ulit ang pamilya mo, Dennis." Tumango lamang si Samia, pero sa loob niya may kakaibang pakiramdam. Parang biglang naging masikip ang bahay. Makalipas ang ilang linggo ay nagsimula ng madalas na pumunta si Portia at ang mga anak nito sa bahay. Noong una, parang masaya. Lagi silang nagdadala ng pagkain, mga bagong kortina at kung ano-anong dekorasyon. "Samia, gusto mo bang tulungan ako sa pag-aayos ng bulaklak sa mesa?" tanong ni Portia minsan. Sige po," sagot naman ni Samia sabay kuha ng vase. Ngunit habang inaayos nila iyon, napansin niya kung paano pinagmamasdan siya ni Portia sa bawat galaw. "Alam mo, ang ganda mo," sabi ni Portia na may malambing na tono. "Maganda ka sa edad mong yan. Siguro pag tumanda ka pa ng kaunti, mas gaganda ka pa." "Salamat po." Ngunit si Portia ay may ngiting bahid ng pagsusukat. "Kaya lang anak, dapat marunong ka ring mag-ayos. Hindi puro drawing at tahimik lang. Lalayo ang mga tao sa'yo pag masyado kang seryoso." Ngumiti naman si Samia ng pilit. "Opo." "Good girl," wika ni Portia sabay tapik sa kamay niya. Sa mga sumunod na araw palaging ganon. Si Portia ay laging may mga mungkahe. Laging may ayos na gustong baguhin sa bahay. "Dennis," sabi niya minsan, "baka pwedeng ayusin natin ang layout ng sala? Mas maganda kung medyo modern, hindi masyadong luma. Luma na kasi ang mga design ni Sylvie." Napatingin si Samia sa ama. Umaasang tututo nito. Ngunit ngumiti lamang si Dennis. "Kung gusto mo, sige." Nilingon siya ni Portia. May matamis na ngiti. "Para ito sa lahat, Samia. Mas magiging masayang bahay pag maganda ang paligid." Tumango siya. Ngunit sa puso niya, alam niyang may binubura si Portia sa bawat bagong disenyong ipinapabago. Isang gabi habang kumakain silang lahat sa hapag, naglabas ang bagong usapan si Portia. "Dennis," sabi nito, "naisip ko lang, baka pwedeng lumipat si Samia sa silid sa itaas, malapit sa study room, para naman makagamit siya ng sariling espasyo si Lynette at Bea sa malaking kwarto." Napatigil sa pagkain si Samia. "Ha? Pero doon na po ako natutulog simula pa bata ako." Ngumiti naman si Portia. "Oo dear, pero para mas practical lang. Mas malaki ang kwarto mo at kailangan ng space sa mga bata. Temporary lang naman." Si Dennis ay tahimik lang. Tumingin kay Portia pagkatapos ay kay Samia. "Samia anak,
Mahinang sabi niya. Siguro tama naman si Portia. Maganda rin kung may sarili kang tahimik na lugar. Pero pa, hindi niya na natapos ang sasabihin. Nagkatinginan sina Portia at Dennis. At doon niya napagtantong, wala siyang laban. Opo, mahina niya na lang nasagot. Sige po. Pagkalipas ng ilang araw, lumipat siya ng kwarto. Mula sa dating malawak na silid na may bintanang tanaw ang hardin ng kanyang ina, napunta siya sa maliit na kwarto sa itaas, malapit sa storage. Habang inilalagay niya ang mga gamit, pumasok si Bea. Bitbit ang cellphone. Ate Samia, ang ganda ng kwarto mo dati, parang kwarto ng princess. Ngayon, kami na ni Ate Lynette doon. Pero promise, aalagaan namin. Ngumiti si Samia. Sige, salamat. Tumawa pa si Bea pero may halong pang-aasar. Sana ako rin may drawing talent. Pero sabi ni Mama, mas maganda daw yung may marunong makipag-usap kesa sa laging nagkukulong sa kwarto. Napangiti siya ng tipid. Siguro nga. Anyway, sabi ni Bea bago lumabas, good luck sa bago mong room. Pagkaalis ng bata, napaupo si Samia sa kama. Tahimik. Dinig niya ang tawa ng magkapatid sa ibaba, habang siya naman ay nakatingin sa kisame. Makalipas ang ilang buwan, naging opisyal na mag-asawa sina Portia at Dennis. May maliit na pagtitipon sa bahay. Dumating ang mga business partners, ilang kamag-anak at ang mga anak ni Portia na nakaputi at kumikislap ang ngiti. Sa gitna ng pagtitipon, lumapit si Portia kay Samia. Anak, tumulong ka nga maglagay ng plato sa mesa. Opo, sabi naman ni Samia sabay kuha ng mga pinggan. Habang abala siya, lumapit si Lynette. Ate Samia, sabi ni Mama ikaw daw magpe-perform mamaya. Totoo ba yun? Ha? Hindi ko po alam. Tumawa si Lynette. Baka gusto ka lang yung ma-appreciate ng mga bisita para may silbi ka naman ngayong gabi. Ngumiti siya ng pilit. Oh, sige. Pagkatapos ng kainan, tinawag ni Portia ang atensyon ng lahat. Gusto ko lang ipakilala ang anak ni Dennis, si Samia. Napakahusay niyang magpiano. Sana marinig natin siya. Nagulat si Samia. Hindi siya inabisuhan. Pero lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Pa? Mahinang tanong niya. Ngumiti naman si Dennis. Sige na anak, para sa mama mo. Tumango siya at marahang naupo sa piano. Sa unang pindot ng mga nota, ramdam niya ang kaba. Habang tumutugtog siya, nakita niya nag-uusap sina Portia at Dennis sa gilid. Parehong nakangiti, tila walang naririnig. Nang matapos ang tugtugin, ilang mahihinang palakpak lang narinig niya. Si Portia ang unang bumate. Ang galing, Samia. Medyo sintonado lang pero nakakatawa. Tumango siya, ngumiti at bumalik sa kanyang pwesto. Ngunit sa loob-loob niya, parang wala nang natitirang musika. Sa mga sumunod na linggo, lagi na lang abala si Dennis sa negosyo. Si Portia nang nag-aasikaso ng bahay. Dennis, iniisip ko lang, sabi ni Portia isang umaga. Bakit hindi mo muna bawasan ang trabaho mo at mag-focus sa pamilya? Hindi mo napapansin, kailangan ka ng mga bata. Tama ka, sagot ni Dennis. Kailangan kong ayusin ang balanse. Masyado ako naging busy. Gusto ko lang na magiging stable ang pamilya natin, sabi ni Portia, sabay halik sa pisngi nito. Mula sa hagdan, tahimik na nanonood si Samia. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti nang nawawala ang mga bagay na nagpapaalala kay Sylvie. Ang mga painting niya ay pinalitan ni Portia ng mga bagong artwork. Ang mga lumang kortina ay napalitan na ng mamahaling tela. Pati ang amoy ng bahay ay iba na. Isang gabi, habang nag-i-inspeksyon si Portia ng mga lumang gamit, napansin niya ang maliit na kahon sa sala. Ano to? Tanong niya. Lumapit si Samia. Mga gamit po ni Mama. Ayoko pong itatapon. Ngumiti naman si Portia, ngunit malamig. Anak, hindi ko naman ipapatapon. Pero baka pwedeng itabi muna natin. Dapat kasi mag-move on na tayo. Pero, iyon na lang po natitira sa kanya. Samia, sabi ni Portia, minsan kailangan mong pakawalan ng nakaraan para makaabante. Tahimik lamang si Samia.
pinapanood habang ilalagay ni Portia ang mga gamit ng ina sa storage room. Lumipas ang buwan, si Dennis ay bihirang makausap si Samia. Tuwing sinusubukan niya magkwento, laging may sagot itong, "Mamaya na anak, pag hindi na ako pagod." Ngunit ang mamaya ay laging nagiging bukas at ang bukas ay laging hindi dumarating. Samantala, sina Lynette at Bea naman ay lalong naging palagay sa bahay. Si Bea ang palaging bida sa bawat okasyon, habang si Lynette ay madalas kasama ang ama sa opisina. Isang hapon, naglalakad si Samia sa hardin nang marinig niya ang dalawang magkapatid na nag-uusap sa balkonahe. "Si Ate Samia tahimik lang lagi," sabi ni Bea. "Parang hindi siya masaya kahit kailan." Paano siya sasaya?" sagot ni Lynette na nakangiti. "Wala namang pumapansin sa kanya. Kaya nga mas mabuti na tayo nandito, 'di ba? At least may totoong pamilya na si Papa." Tumalikod si Samia bago pa man sila makakita. Pumasok siya sa kwarto at doon na lang umiyak. Habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging estranghero sa sariling bahay. Sa bawat tawanan sa hapag, wala siyang boses. Sa bawat larawan sa dingding, unti-unting nawawala ang kanyang lugar. Ngunit sa loob ng kanyang kwarto, sa bawat guhit ng lapis, binubuo pa rin niya ang mundong hindi niya makita sa labas. Isang buhay kung saan buo pa sila. Isang ama na nakangiti at isang ina na hindi kailanman nawala. Tahimik ang umaga sa bahay ng mga Ruiz. Ang amoy ng bagong timplang kape ay kumalat sa buong kusina. Ngunit ang katahimikan ay tila may bahid ng lamig. Sa mesa, nakaupo si Samia. Kumakain ng tinapay habang nakatungo. Sa kabilang dako, si Lynette at Bea ay nagtatawanan, abala sa cellphone. "Ang luma ng suot mo, Ate Samia," sabi ni Bea at hindi tumingin sa kanya. "Yan pa rin yung dress na ginamit mo nung birthday ko last year, ano?" "Maganda pa naman to," mahinang tugon ni Samia. "Wala namang masama sa luma." Tumawa pa si Lynette. "Hindi nga masama pero halata. Para kang lumang picture na nilagyan ng bagong frame. Sayang, ang ganda mo pa naman sana kung marunong ka lang sumabay." Ngumiti si Samia ng pilit. "Hindi ko naman kailangang sumabay sa uso." "Hindi ka lang uso, ate," sabad ni Bea sabay balik sa cellphone. "Hindi ka rin interesting." Tahimik lamang si Samia. Sanay na siya. Sa bawat biro na may halong pangungutya, sa bawat tawa na parang kutsilyong dumadaplisan sa kanya. Tinuturuan siyang tumahimik na lang. Pagkatapos ng almusal, umakyat siya sa kanyang kwarto. Pagsara niya ng pinto, napansin niyang magulo ang lamesa. Ang sketchpad niyang palaging nakapatong ay nawawala. Agad siyang naghanap. Binuksan ang drawer at doon niya nakita. Bukas at may mga guhit na may dagdag na mga doodle na hindi kanya. Mga mukha na may sungay at sa ilalim ng isa sa kanyang ginuhit na portrait ni Sylvie, may nakasulat na biro na pulang tinta. "Pati nanay mo siguro, nagsawa na sa iyak mo." Napahawak siya sa dibdib. Sinong gumawa nito? Nang marinig niyang bumukas ang pinto, lumingon siya. Si Bea ay nakasilip, may ngiting tuso. "Ay, sorry ate. Nakita namin ni Ate Lynette yung sketch mo. Ang lungkot kasi, puro patay. Ginuhitan na lang namin ng kaunti para mas sumaya." "Wala kayong karapatan," sigaw ni Samia. "Yan na nga lang natitira sa akin mula kay mama." Nagulat si Bea, pero tumawa lang. "Sensitive naman, joke lang." "Lumabas ka." "Wow, galit?" "Sasabihin ko kay mama sinigawan mo ko." Tumalikod si Bea at umalis. Iniwan siyang nanginginig sa galit. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik si Portia mula sa labas. Pagpasok pala ng bahay, sinalubong niya na si Bea at umiiyak. "Ma, sinigawan ako ni Ate Samia. Sabi niya wala raw akong karapatan dito sa bahay." Nagkunwaring nagulat si Portia. "Ano? Samia, totoo ba yan?" Lumabas si Samia mula sa hagdan. "Hindi po totoo yan. Pumasok po siya sa kwarto ko na walang paalam. Tapos sinira niya ang sketch ko." "Sinira?" Kunot noong tanong ni Portia. "Bea, ginawa mo ba yon?" Hindi po. Naglalaro lang ako tapos bigla siyang sumigaw." Napabuntong hininga si Portia.
Humirap kay Samia. Anak, bata pa si Bea. Baka naman pwede mong intindihin. Hindi lahat ng bagay kailangang pagtaasan ng boses. Pero, wala nang pero. Putol pa ni Portia at malamig ang boses. Minsan kasi, Samia, masyado kang maramdamin. Lahat ginagawan mo ng drama. Napayuko si Samia. Wala na siyang nasabi. Kinagabihan dumating si Dennis. Pagkapasok niya sa bahay, sinalubong siya ni Portia na may kunwaring lungkot sa tinig. Dennis, sabi niya, kailangan natin pag-usapan ng anak mo. Napahinto si Dennis habang tinatanggal ang coat. Bakit? Lately, iba na siya. Lagi siyang mainit ang ulo. Sinisigawan ng mga bata. Tapos kanina halos mag-away pa sila ni Bea. Si Samia? Imposible. Totoo, Dennis. Hindi ko naman sa sinisiraan ang anak mo pero baka kailangan niya ng gabay. Baka nagiging rebellious na siya. Hindi naman siguro. Mahinang sabi niya. Tahimik na bata lang naman si Samia. Dennis, sabi ni Portia at marahang hinawakan ng kamay niya. Alam kong gusto mo pang protektahan siya. Pero baka ito na yung oras para itama mo siya. Baka kung saan pa humantong. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, tinawag ni Dennis ang anak. Samia, malalim ang boses ng ama habang nakaupo sa sala. Umupo ka. Umupo siya sa harap nito, kinakabahan. Anong naririnig kong pinagsisigawan mo raw mga kapatid mo? Pa, hindi po totoo yun. Sila pong pumasok sa kwarto ko nang walang paalam. Pero hindi mo kailangang itaas ang boses mo sa mas mga bata. Hindi ikaw ang magulang dito. Pero pa, tama na. Putol ni Dennis, lumakas pa ang tinig. Palagi ka na lang may dahilan, Samia. Gusto ko lang naman na maging maayos ka. Pero paano kung ganyan ang ugali mo? Naluha si Samia. Hindi ko po sinasadya pa. Hindi po ako bastos. Kung gusto mong igalang ka ng iba, matuto ka munang kumilos ng tama. Hindi na siya nakasagot. Tumayo na lamang siya at marahang umalis. Pag-akyat niya sa hagdan, narinig niya ang tinig ng ama na may halong pagod. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa batang yan. At ang salitang yon ay parang pako sa dibdib ni Samia. Sa mga sumunod na linggo, mas pinili niyang wag na umuwi pagkatapos ng klase. Madalas siyang nananatili sa tabing dagat. Nagjo-joway ng mga gusali sa lumang sketchpad. Ang dagat na iyon na minsan ay saksi sa masasayang alaala kasama ang mga magulang. Ngayon ay tanging saksi sa mga luhang ayaw niyang ipakita sa kahit sino. Minsan, kinakausap niya ang hangin. Tila naroon ang ina. Ma, mahina niyang sabi. Bakit parang nagbagong lahat? Saan ko hahanapin si Papa na kilala ko noon? Habang lumalalim ang gabi, doon niya naramdaman ang kalayaan. Kahit saglit lang, kahit pansamantala. Isang gabi, pag uwi niya, ating gabi na, tahimik ang buong bahay. Pagpasok niya sa sala, nagulat siya. Naroon si Dennis na nakaupo sa sofa, gising at may hawak na baso ng tubig. Saan ka galing? Malamig na tanong ng ama. Pa, galing lang po ako ng dagat. Nagpahangin lang. 12:00 na, Samia. Sigaw ni Dennis. Bata ka pa. Babae ka pa. Hindi mo ba alam kung anong oras na? Pa, sandali lang naman ako sa labas. Sandali? Tuwing gabi kang ganyan. Gusto mo bang ipahiya ako sa mga tao? Wala naman po nakakakita sa akin. Hindi iyon ang punto ko. Nakakalimutan mo ba na babae ka? Gusto mo bang sabihin ng mga kapitbahay na lumalabas ka ng gabi na mag-isa? Napaluha si Samia. Pa, hindi mo naman ako tinanong kung bakit ako lumalabas. Bakit nga ba? Dahil dito pa. Dahil di ko na alam kung paano huminga sa bahay na to. Sumabog ang tinig ni Samia. Wala naman akong ginagawa pero lahat mali. Lahat ng sasabihin nila, pinaniniwalaan mo naman agad. Tumayo si Dennis at galit. Huwag kang sumagot sa akin ng ganyan. Hindi po ako sumasagot. Nagsasabi lang ako ng totoo pa. Simula nung mamatay si Mama, hindi mo na ako tiningnan sa mata.
Hindi mo na ako minahal. Samya, tama na. Hindi mo ako minahal simula nang mamatay si Mama. Sigaw niya. Umiiyak na halos sumisigaw. Lagi mong tinitingnan ako na parang kasalanan ko lahat. Tahimik naman si Dennis. Nanlaki ang mga bata na parang tinamaan ng isang bagay na hindi niya kayang tanggihan. Bigla namang nanginig ang kamay niya na pahawak sa dibdib. Pa? Unti-unting bumagsak si Dennis sa sahig. Nanginginig, hingal na hingal. Pa? Pa? Sigaw ni Samya. Halos mabaliw na sa takot. Tulungan ninyo kami. Tumakbo si Portia mula sa itaas. Ano na naman to? Sigaw niya. Ngunit agad ding napatigil na makita ang asawa. Dennis! Oh my God! Ano nangyari? Pa, hindi ko po sinasadya. Nanginginig ang sabi ni Samya. Nag-away lang po kami. Tumawag ka ng ambulansya. Sigaw ni Portia. Habang naghihintay sila, yakap ni Samya ang ama. Umiiyak ng walang tigil. Pa, sorry po pa, nagising ka pa. Pagdating sa ospital, agad siyang isinugod sa emergency room. Si Sanya ay naiwan sa labas. Nanginginig, halos hindi makahinga. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor. May heart enlargement ang iyong ama. Mahinahong sabi nito. Kailangan niya sumailalim sa operasyon at mahigpit na pahinga. Mabuti na lang na nadala agad siya. Tumango naman si Samya, walang masabi. Paglingon niya, naroon si Portia, nakataas ang kilay. Nanginginig sa galit. Tingnan mo ang ginawa mo, sabi nito na malamig at mabigat. Kung hindi mo siya sinigawan, hindi siya maaapektuhan ng ganito. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Tumaas ang tinig ni Portia. Ikaw ang papatay sa ama mo, Samya. Simula nang pumasok ka sa buhay niya, puro problema. Puro sakit ng ulo. Napasigaw si Samya at umiiyak. Tama na, Tita Portia. Hindi mo ba naririnig? Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ito nangyari. Lagi mong pinipilit ang sarili mong kawawa. Pero ikaw naman ang dahilan ng lahat. Tumalikod si Portia at pumasok sa silid ni Dennis. Iniwan siya nakaluhod sa pasilyo ng ospital. Tahimik, nanginginig, yakap-yakap ang sariling katawan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya sa bench sa labas ng ospital. Sa kamay niya, hawak pa rin niya ang lumang rarawan ni Sylvie, ang tanging naiwan sa kanya. Tingnan mo ma, bulong niya habang pinahid ang luha. Nawala ka, pati si Papa. Kahit buhay parang wala pa rin. Sa mga matang pagod, nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin ng ospital. Isang dalagang puno ng sugat, hindi sa balat, kundi sa puso. At sa sandaling iyon, tahimik niya naiintindihan na minsan, hindi lamang kamatayan ang nakakaubos sa tao. Tahimik ang ospital sa umagang iyon. Ang mga ilaw sa pasilyo ay malamlam at ang amoy ng disinfectant ay parang pumapasok sa bawat hibla ng buhok ni Samya habang nakaupo sa tabi ng kama ng kaniyang ama. Si Dennis Ruiz ay nakaratay, napapalibutan ng mga makina at tubo. Ang tunog ng monitor ang tanging maririnig sa silid. Mag-aalas 8 na ng umaga ngunit hindi pa rin umaalis si Samya. 2 araw na siyang halos hindi natutulog. Nakatingin lamang siya sa mukha ng ama na tila tulog. Mahina, halos hindi na gumagalaw. Pa, mahinang bulong niya. Hinahaplos ang kamay nito. Naririnig mo po ba ako? Walang tugon. Tinanggal ni Sammy ang isang kamay niya sa pagkakahawak at pinahid ang mga matang namamaga sa luha. Araw-araw niyang inuusal ang parehong salita. Paulit-ulit na parang panata. Pa, sorry po. Hindi ko po ito ginusto. Kung kaya ko lang palitan ang nangyari, sana ako na lang. Napatigil siya. Pilit pinipigilan ng pag-iyak. Pero wag ka pong mawawala pa. Kailangan kita. Magiging mabuting anak po ako, pangako. Sa gilid ng kwarto, si Portia ay nakaupo sa unan. Nagbabasa ng magazine. Tila walang pakialam. Paminsan-minsan ay titingin siya kay Samya. Pero hindi para damayan, kundi para paalalahanan siya ng tahimik na pagkamuhi. Baka gusto mong magpahinga.
Malamig na sabi ni Portia. Hindi ka naman nakakatulong dyan sa kakaupo. Gusto ko pong bantayan si Papa. Hindi mo naman siya mapapabangon dyan. Hindi na kumibo si Samya. Lumingon lang siya muli sa ama at hinigpitan ang hawak nito. Sa isip niya, sinasabi niya ang mga salitang hindi niya masabi ng malakas. Pa, sana mapatawad mo na ako. Lumipas ang mga araw, dumaan ang operasyon. Sa tulong ng mga doktor, nakaligtas si Dennis. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Pagbalik nila sa bahay, si Dennis ay madalas na nakaupo sa veranda. Tahimik, nakatingin lang sa malayo. Halos hindi na siya nagsasalita. Si Samya naman, palaging nasa tabi niya. Nag-aabot ng tubig, nagluluto ng sopas, at nagbabasa ng paborito nitong dyaryo. Pa, gusto mo po ng juice? Tanong niya minsan, sabay abot ng baso. Tumungo lamang si Dennis. Masarap po yan, gawa ko. Nilagyan ko ng kaunting honey kasi sabi ni Mama, yun daw ang paborito mo. Tumingin sandali si Dennis sa kanya, tsaka muling ibinalik ang tingin sa labas. Salamat. Mahina nitong sabi. Ngumiti naman si Samya, bagaman may kirot sa puso. Iyon na ang pinakamatamis na narinig niya mula sa ama sa loob ng maraming taon. Araw-araw, ginagawa ni Samya ang lahat para iparamdam sa ama siya ay nagbago. Nililinis niya ang silid nito, tinutulungan sa gamot, at nag-aalay ng dasal bago matulog. Sa bawat pagpatak ng ulan sa labas, nagdarasal siya sa loob ng kanilang bahay. Panginoon, bulong niya minsan habang nakaluhod sa tabi ng kama ng ama. Pakiusap po. Huwag po muna siyang kunin sa akin. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na maitama ang lahat. Minsan habang nag-aayos siya ng una ng ama, biglang nagsalita ito. Samya, napalingon siya na halos mapatalon sa gulat. Pa, bakit ka umiiyak? Napahawak siya sa pisngi. Sakala niya napansin ang luhang tumutulo. Hindi ko po napansin. Masaya lang po ako kasi nagsalita ka na ulit. Ngumiti ng bahagya si Dennis. Huwag ka masyadong iiyak. Nandito pa naman ako. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, natawa si Samya. Hindi malakas, pero totoo. Oo nga po, Pa. Ngunit kahit anong pag-aalaga ni Samya, halata ang pagod sa katawan ni Dennis. Lumipas ang mga linggo, unti-unti siyang nangayayat. Naging marupok ang balat at madalas na sumakit ang dibdib. Kapag gabi, naririnig ni Samya ang pag-ubo nito mula sa kabilang silid. Pa, okay ka lang po? Tanong niya minsan habang pumasok sa kwarto. Okay lang ako, Iha. Mahina nitong sagot. Matulog ka na. Gusto niyo po ba ng tubig? Hindi na. May masakit po ba sa inyo? Huwag ka na mag-alala, anak. Napangiti si Samya kahit masakit sa loob. Sana maging okay ka na po. Ngumiti rin si Dennis. Bahagya lang, parang pilit. Alam kong kaya mo na, anak. Kinabukasan, gumising si Samya ng maaga. Maaliwalas ang araw at may halong pag-asa sa simoy ng hangin. Naisip niyang ipagluto ang ama ng paborito nitong almusal na sinangag at pritong bangos. Habang inaayos niya sa tray, nakangiti siya. Magugustuhan ito ni Papa. Pagpasok niya sa silid, binuksan niya ang kortina. Pa, gising na. May niluto ako para sa'yo. Napahinto siya. Tahimik ang silid. Lumapit siya ng dahan-dahan. Dala ang tray at inilapag sa mesa. Pa? Hindi na gumalaw ang ama. Pa, gising na. Lumapit siya at inalog ng marahan ang balikat nito. Pa? Walang tugon. Pa! Sigaw niya na halos maputol ang boses. Pa, gumising ka naman, please. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang tinig ni Samya. Tumakbo si Portia mula sa ibaba, kasama sina Lynette at Bea. Ano na naman to? Sabi ni Portia at makita si Dennis na hindi humihinga, napahinto siya. Si Papa hindi na gumigising. Sigaw ni Samya. Yakap-yakap ang katawan ng ama. Lumapit si Portia at hinawakan ang puso ni Dennis. Pagkatapos ng ilang segundo, bumuntong hininga siya. Wala na siya. Tumigil ang mundo ni Samya.
Ang mga sumunod na araw ay parang bangungot. Sa bawat paglipas ng oras, pakiramdam niya ay unti-unting hinuhukay ang puso niya. Ang bahay ay puno ng mga tao, mga bisita, kamag-anak, dating kaibigan ni Dennis. Ngunit wala siyang marinig kundi ang tunog ng sarili niyang paghinga. Sa harap ng kabaong, nakatayo si Samia. Nakatitig sa mukha ng ama. Mapayapa ito at parang natutulog lang. Pa, mahinang sabi niya. Hindi mo malang ako hinintay. Sa likod niya ay naririnig ang bulungan ni Lynette at Bea. Ang drama niya, no? Sabi pa ni Bea. Akala mo siya lang nawalan. Kasi nga, siya lang naman daw ang anak. Tugon pa ni Lynette. May halakhak sa dulo. Hindi niya alam, tapos na ang palabas niya. Sabat pa ni Portia at hindi inaasahang maririnig ni Samia. Lumingon si Samia, ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ngumiti lamang si Portia. Malamig, mapandan lang. Dumating na ang araw ng libing. Maulan at ang patak ng ulan ay parang luha ng langit. Habang sinasarang kabaong, napasigaw si Samia. Sandali lang! Pa, sandali lang! Samia, tama na. Sabi ni Portia, mahina pero matalim. Tapos na. Hindi pa ako handa. Wala na magagawa yung iyak mo. Wala na si Dennis. Tanggapin mo na. Bumuhos ang ulan ng mas malakas. Ang mga bisita ay nagsitakbo, nagsipagtakip ng payong. Si Sammy ay naiwan sa tabi ng puntod, basang-basa, nakaluhod sa putik. Pa, bulong niya. Pangako ko, kahit anong mangyari, aalagaan ko ang lahat ng iniwan mo. Pero sa likod niya, si Portia ay nakatayo, may hawak na payong, at sa malamig na boses sinabi, simula ngayon, wala ka ng silbi rito. Kinabukasan, nagising si Sammy sa silid na dati puno ng liwanag. Ngayon, madilim ang mga kortina ay nakasara. Ang mga larawan ng kanyang magulang ay nakatago na. Sa ibaba, narinig niya ang tawanan ni Lynette at Bea habang kumakain ng almusal. Ang mga tagubilin ni Portia sa mga tauhan ng bahay. Pumasok siya sa kusina. Mahinang nagtanong. Tita Portia, pwede po bang ako muna magluto? Gusto ko lang po magbigay ng... Pinutol siya ni Portia. Wala na si Dennis, Samia. At kung ako sa'yo, huwag mo lang isipin ng mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Naiintindihan ko po pero... Ano bang hindi mo maintindihan sa sinabi ko? Malamig na sabi ni Portia. Simula ngayon, ako nang may hawak ng lahat. Kung gusto mo manatili dito, matuto kang makinig. Dahil kung hindi, baka pati ang tirahan mo, mawala pa. Napatigal si Samia. Hindi siya makapaniwala na sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, may ganitong lamig ang mga salitang naririnig niya. Hindi ko po gustong gawin ng kahit ano. Sabi niya na mahina. Ang gusto ko lang po, mapanatili ang alaala ni Papa. Ang alaala? Hindi yan nakakain, Samia. Sarkastik ang sagot pa ni Portia. Kung talagang mahal mo ang ama mo, huwag mo nang dagdagan ang sakit ng ulo ko. Tumahimik ka lang, gawin mo kung anong ipapagawa ko. Tumango lamang si Samia. Hindi dahil sang-ayon siya, kundi dahil wala na siyang lakas para lumaban. Nang sumapit ang gabi, muling bumalik ang ulan. Sa veranda ay nakaupo si Samia, hawak ang lumang litrato ng pamilya. Si Dennis, si Sylvie, at siya, nakangiti. Pa, ma, bulong niya. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero pangako, hindi ako mawawala. Sa loob ng bahay, sa itaas, naririnig niya ang tawa ni na Portia, Lynette at Bea. At doon niya napagtanto, ang tahanang minsang puno ng saya ay isa na ngayong kulungan ng kaniyang kalungkutan. Ang araw ng pagtatapos ay isa sanang araw ng tagumpay. Ngunit para kay Samia, ito ay araw ng pinakamalalim na lungkot. Nakasuot siya ng puting toga, may tali sa buhok, at sa ilalim ng araw ng Marso, tahimik siyang naglalakad papasok sa quadrangle ng universidad. Sa paligid ay puno ng mga magulang na may dalang bulaklak, kamera at mga banner na may nakasulat na congratulations. Ang bawat tawanan at yakapan ay parang matalim na tunog sa kanyang tenga.
Paalala ng kakulangang hindi niya kayang punan. Hawak niya ang maliit na bouquet ng bulaklak na binili niya para sa sarili. Habang nakaupo sa hanay ng mga magtatapos, pinagmamasdan niya ang entablado. Samia Ruiz, sigaw ng Dean. Tumayo siya, maayos ang tindig. Tahimik na naglakad sa gitna ng maingay na palakpakan ng ibang pamilya. Sa kanyang mga mata, parang mabagal ang oras. Ang bawat akbang ay parang paglalakad sa hangin. Magaan sa labas, pero mabigat sa loob. Pag-akyat niya sa entablado, inabot niya ang diploma. Ngumiti ang Dean. Congratulations, Miss Ruiz. Ngumiti siya pabalik. Salamat po. Ngunit sa loob niya ay humihingi siya ng yakap, ng tinig na tatawag sa kanyang anak, ng kamay na mag-aabot ng bulaklak, subalit wala. Pagbaba niya sa entablado, tumingin siya sa bakanting upuan na inihanda sana para sa pamilya. Wala si Portia, wala si Lynette, wala si Bea, at wala na ring ama niyang nangakong manonood sa kanya balang araw. Pag-uwi niya sa mansyon, pitpit ang diploma, sinalubong siya ng malamig na boses ni Portia. Oh, andyan ka na pala. Tapos ang graduation mo? Opo, sagot ni Samia, mahinang ngiti sa labi. Gusto ko po sanang ipakita to sa inyo. Ipinakita niya ang diploma, pero hindi man lang tinignan ni Portia. Ilapag mo na lang dyan, may aasikasuhin lang kami ni Lynette. Akala ko po kasi, tumigil siya sandali. Akala ko po manunood kayo. Napatingin si Portia at saka ngumisi na malamig. Hindi naman namin kailangan ng papel para malaman kung saan ka matatapon, Samia. Tahimik lamang si Samia. Kinabukasan sa bangko, nagulat siya nang sabihin ng teller, Ma'am, frozen po ang accountant niyo. Ano? Frozen? Opo. May utos po mula sa kumpanya na i-hold muna ang lahat ng personal accounts under the name of the Ruiz family, pending estate settlement. Pero, ako po ang anak ni Mr. Dennis Ruiz. Opo, pero wala na po kayong access. Pati mga cards ninyo deactivated na rin. Napatigil siya. Wala na akong pera? Pasensya na po talaga, ma'am. Lumabas siya ng bangko na parang lumulutang. Sa kamay niya, hawak pa rin ang lumang petaka. May ilang bills na natira. Sa isip niya, paulit-ulit na pumapasok ang mga salitang, wala ka ng access. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Bea sa hagdan. Oh, ayan ang bagong pulube. Sabi nito sabay hagikik. Anong nakuha mo sa bangko? Wala ka ng pondo, no? Hindi siya sumagot. Sumabat naman si Lynette mula sa sala. Ate, kung gusto mo mag-apply, pwede naman as kasambahay dito, at least may pagkain. Tumawa silang magkapatid. Si Portia naman dumating mula sa veranda. May hawak na tasa ng kape. Tama na mga anak, hindi magandang ganyan. Ngumiti si Samia na akala niya ay pagtatanggol siya. Ngunit dagdag pa ni Portia, hindi maganda kung masyado ninyong pinagtatawanan ng mga mas mababa sa inyo. Tumawa si Bea. Mas mababa? Siya na ngayon, ma. Ngumiti naman si Portia. Exactly. Ilang linggo pa ang lumipas at ang dating malawak na silid ni Samia ay inilipat na nga sa maliit na silid sa likod ng kusina. Dati, doon natutulog ang mga labandera. Sa bawat araw na lumilipas, siya na rin ang nagluluto, naglalaba, naglilinis. Hindi siya inuutusan ng tuwiran, pero halatang iyon ang inaasahan. Samia, pakitanggal nga ng mga baso dito sa sala. Utos ni Lynette isang hapon habang nakataas ang paa sa sofa. Opo, sagot niya na tahimik. Samia, dagdag pa ni Bea, pahugasan ng kotse ko bukas ha, dapat yung makintab. Opo, kapag may bisita, siya ang pinagluluto. Kapag may kasiyahan, siya ang tagalinis pagkatapos. Unti-unti, ang dating prinsesa ng tahanan na naging alalay ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Isang gabi may maliit na pagtitipon sa mansyon. Dumating ang mga kaibigan ni Lynette at Bea, puno ng tawanan, ng musika at ng mamahaling alak. Habang nag-aayos si Samia ng mga baso, may narinig siyang bulungan. Siya ba yung half-sister ninyo?
Tanong ng isa. Oh, sagot ni Lynette na humikik. Pero huwag kang magpapaniwala sa itsura. Mas maayos pa maglinis yung kasambahay namin. Tumawa ang grupo. Si Samia naman ay tahimik lang. Alam niyang wala siyang laban. Ngunit sa loob, kumukulo ang kanyang damdamin. Lumapit si Bea. May hawak na baso ng red wine. Ate, nakalimutan mong punasan tong mesa. Pasensya na, gagawin ko na. Ngunit bago pa siya makalapit, ibinuhos ni Bea ang laman ng baso sa kanya. Kulay pula ang tumapon sa wating blouse niya. Oops, sabi ni Bea. Ngumingisi. Sorry, di ko sinasadya. Tumawa ang mga bisita. Tumingin si Samia sa kanila. Nanginginig ang kamay. Sandali siyang natigilan, halos mapaiyak. Pero pinili niyang tumalikod. Habang papalayo siya, narinig niya ang tawa ni Lynette. Sabi ko na sa inyo, mahina yan. Hindi marunong lumaban. Pagpasok niya sa maliit niyang silid, tumitig siya sa salamin. Ang pulang mansya sa kanyang damit ay parang dugong marka ng kahihiyan. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ng luha. Darating ang araw. Bulong niya sa sarili. Makakaahon din ako. Kinabukasan, nagbago ang hangin sa bahay. Si Portia ay kabadong naglalakad. May hawak na folder habang kausap ang abogado. Paano nangyari to? Tanong niya. Akala ko maayos ang lahat ng accounts. Ma'am, sabi ng abogado. Malaki po ang utang ng kumpanya. Maraming proyekto si Mr. Dennis na hindi natapos. At malaki rin ang utang sa bangko. Kung walang karagdagang kapital, tuluyan na pong malulugi ang Ruiz Holdings. Napatingin si Portia kay Lynette. Anong ibig mo sabihin? Bankrupt tayo? Hindi pa naman po. Pero papunta na roon. Kung hindi tayo makakahanap ng investor o merger, mawawala lahat. Pati ang bahay na to. Tumayo si Portia at namutla. Hindi pwedeng mangyari yon. Ilang araw ang lumipas, pinatawag siya sa opisina ng board. Ang conference room ay malamig. Puno ng mga executive na dating kaibigan ni Dennis. Mrs. Ruiz, sabi ng chairman, may solusyon pa. Ngunit kailangan ninyong pumayag. Ano yan? Ang Velasco Group ay nag-aalok ng merger. Ngunit may kondisyon. Napakunot ang noo si Portia. Anong klase ng kondisyon? Hindi lang ito business merger, Mrs. Ruiz. Personal din. Kailangan ng kasunduan sa pagitan ng pamilya Velasco at Ruiz. Isang kasal. Kasal? Ulit ni Portia. Opo. Ang tagapagmana ng Velasco Group ay naghahanap ng bride. Si Mr. Jefferson Velasco. Narinig na ni Portia ang pangalan. Kilala niya ito. Isang sikat na pamilya. May hawak ng maraming kumpanya at resort. Ngunit may isa pang bulong sa mga negosyanteng kasama. Pero, hindi ba siya paralisado? Bulong ng isa. Na-aksidente raw noong isang taon. Tumitig si Portia. Anong ibig niyo sabihin? Rumor lang naman, Mrs. Ruiz, pero totoo raw, hindi na siya makalakad. Hindi ko ipapakasal ang mga anak ko sa baldado? Mariing sabi ni Portia. Tumayo siya sa upuan. Ngunit sumabat ang chairman. Wala kang ibang pagpipilian. Kung gusto mong mailigtas ang Ruiz Holdings, kailangang maganap ang kasunduan. At ayon sa kontrata, tanging legitimate daughter ni Dennis Ruiz ang maaaring ipakasal sa isang Velasco heir. Tahimik ang silid. Dahan-dahan, bumalik si Portia sa upuan. Ang mga mata niya ay kumikislap ng kakaibang kislap. Hindi ng takot, kundi ng pagkakalkula. Legitimate daughter, bulong niya at halos nakangiti. Ngumisi siya, malamig at mapanlinlang. Kung ganon, sabi niya sa wakas, gamitin na lang natin si Samia. Tahimik ang buong bahay nang tawagin ni Portia si Samia sa opisina ni Dennis. Ngayon ay opisina na rin niya. Sa mesa, nakalatag ang ilang papeles. May perma ng ibang mga board members at isang kontrata na may mga selyong hindi niya maintindihan.
Nakaupo si Portia sa swivel chair. Nakangiti, habang sina Lynette naman at Bea ay nakatayo sa gilid. Parang mga batang sabik sa palabas. Umupo ka, Samya. Sabi ni Portia sa kalmadong tinig na may halong utos. Umupo naman si Samya, hindi mapakali. Ano po ito? Isang pagkakataon. Sagot ni Portia sabay turo sa dokumento. Isang paraan para iligtas ang pangalan ng tatay mo. Kung pipirmahan mo ito, mapapanatili mong buhay ang Ruiz Holdings. Napakunot ang noo ni Sanya. Kontrata po ito ng kasal? Ngumiti si Portia ng malamig. Oo, magpapakasal ka sa tagapagmana ng Velasco Group. Si Jefferson Velasco. Napalunok si Samya. Narinig ko na po ang pangalan na iyon pero hindi ba paralisado? Putol na Lynette sabay tawa. Oo, yun nga. Isa kang martyr, ate. Hindi po ako pwedeng pumayag. Mahina ngunit mariing sabi ni Samya. Hindi ko ho siya kilala. Tumaas ang kilay ni Portia. Hindi mo naman kailangan makilala siya. Ang kailangan mo lang tandaan, siya lang ang makakapagligtas sa kumpanyang iniwan ng tatay mo. Pero, hindi ba pwedeng sa ibang paraan? Halos pabulong ang tinig niya. Tumayo si Portia. Naglakad papunta sa kanya at marahang inilagay ang kamay sa mesa. Gusto mo bang tuluyang bumagsak ang pangalan ng tatay mo, Samya? Gusto mo bang sirain ang lahat ng pinaghirapan niya? Lahat ng iniwan niyang pangarap? Nanginginig ang kamay ni Samya. Hindi ko po gusto yon. Kung gano'n ay pumirma ka. Tahimik ang buong silid. Ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Tila bawat tiktak ng orasan ay isa ring pagtulak sa kanya sa walang kasiguraduhang kapalaran. Pero hindi ko siya mahal. Mahina niyang sabi. Hindi ka rin naman niya mahal. Malamig na sagot ni Portia. Hindi mo naman kailangan magmahal. Kailangan mo lang maging asawa. Pinikit ni Sammy ang mga mata. Naalala niya ang tinig ng ina. Piliin mo lagi kung ano ang tama. Hindi ko anong madali. Ngunit ngayon ang tama ay malabo. Dahan-dahan kinuha niya ang ballpen at nilagdaan ang kontrata. Ang tunog ng ballpen sa papel ay parang lagitik ng kadena. Ilang araw bago ang kasal, halos araw-araw siyang sinusukat para sa gown. Habang abala ang mga mananais sa pag-aayos ng tela, tahimik lang siya nakaupo. Ang ganda mo, ma'am, sabi ng isa. Bagay sa inyong ivory. Ngumiti siya na mahina. Salamat. Sa gilid ay naroon sina Lynette at Bea. Parehong nakangiti ng mapanlait. Akala mo naman may fairy tale ending. Bulong ni Bea. Baldado nga yung mapapangasawa niya. Tama. Dagdag pa ni Lynette. Pero at least mayaman. Baka sakaling matuto kang umiti habang tinutulak siya sa wheelchair. Tahimik lamang si Samya. Pinili niyang hindi marinig. Sa bawat gabi bago ang kasal, umiiyak siya sa kanyang maliit na kwarto. Wala siyang kausap, walang sandalan. Tanging larawan lang ng kanyang mga magulang ang kanyang pinagmumula ng lakas. Papa, bulong niya. Ginagawa ko to para sa pangalan mo. Dumating ang araw ng kasal. Ayaw talaga paawat ng mga Ruiz, sabi ng isa. Kahit malulugi na, may pakasal-kasal pa. Ang mapapangasawa pa raw paralisado. Kawawa naman yung babae. Sagot ng isa. Sa loob ng kotse, nakaupo si Samya. Nakaputi, tahimik at malamig ang kamay. Ready ka na? Tanong ng wedding coordinator. Ngumiti siya ng pilit. Oo. Pagbukas ang pinto, sinalubong siya ng mahabang aisle. Ang mga bulaklak ay puti at tinto. Kumikislap sa liwanag ng chandeliers. Ngunit sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang mga bulungan. Sa likod ng simbahan, nakaupo naman sina Lynette at Bea. Parehong may hawak na cellphone. Tahimik na nagtatawanan. Ang drama niya, sabi ni Bea. Wait ka lang. Bulong pa ni Lynette. Gusto kong makita kung paano siya mag-react pag tinulak niya na yung wheelchair. Habang lumalapit si Samya sa altar,
Ramdam niya ang bigat ng kanyang kasuotan. Ang bawat mata na nakatingin sa kanya, pinilit niyang tumingin sa harap, kung saan naroon ang lalaking papakasalan niya. Nakaupo ito sa wheelchair, nakasuot ng itim na tuxedo, nakayuko at hindi niya maaninag ang muka. Eto na, sabi niya sa sarili. Wala nang atrasan. Sa dulo ng aisle huminto siya. Naririnig pa rin niya ang bulungan ng mga tao. Sayang, ang ganda ng bride. Pero ba't sa ganyan siya napunta? Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, bigla nang kumilos ang lalaki. Dahan-dahan itong tumayo mula sa wheelchair. Napatigil ang lahat. Ang buong simbahan ay napuno ng mga bulalas at pagkagulat. Ang mga bulaklak sa gilid ng aisle ay tila sabay na napayuko. Si Lynette, halos mahulog ang panga. Si Bea natulala. Si Portia napasandal sa upuan, hindi siya makapaniwala. Ang lalaki akala nilang paralisado ay tumayo ng tuwid. Matangkad, matikas, at mapangakit. Ang ilaw mula sa altar ay tumama sa kanyang mukha at doon lang nasilayan ni Samia ang malamig ngunit napakagapong anyo ni Jefferson Velasco. Ang mga mata nito ay malamig, matalim at puno ng galit. Lumingon siya kay Samia, dahan-dahan nitong inabot ang kamay. Let's get this over with. Malamig nitong sabi. Walang salita si Samia, kinuha niya ang kamay nito at nanginginig. Ang kasal ay nagpatuloy, ngunit ang hangin sa loob ng simbahan ay mabigat, parang may tinatagong unos. Sa tuwing nagtitinginan sila ay parang may pagitan na yelo. Ngunit sa ilalim ng mga titig ng lahat, tinapos sila ang seremonya. Pagkatapos ng kasal, dumiretso sila sa sasakyan. Tahimik. Hindi ko alam na nakakalakad ka. Mahinang tinig ni Samia. Marami kang hindi alam. Malamig na sagot ni Jeff. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko rin naman gusto ang kasunduang ito. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ginawa ko lang to para sa kumpanya ng tatay ko. Alam ko, sagot naman ni Jeff. Ginawa mo to para sa pera. Napatingin siya rito ng mariin. Hindi pera ang dahilan ko. Talaga? Ngumiti ito ng sarkastiko. Hindi ba't halos malugi na ang Ruiz Holdings? Hindi ba't desperado ng madrasta mo? Hindi siya sumagot. Tahimik lang siya. Wala nang paliwanag na makakabago sa isip ng lalaking iyon. Sa mansyon ng mga Velasco, sinalubong sila ng mga tauhan. Welcome home, sir, ma'am. Bati ng butler. Ngumiti naman si Jeff ng peke. Ihanda ang East Wing para sa kanya. East Wing po? Hindi ba? Gawin mo. Malamig na utos. Pag-akyat niya sa hagdan, huminto si Jeff. May sarili kang salid. Huwag mo na akong abalahin. Gawin mo lang ang gusto mo. Pero iwasan mo akong istorbohin. Tumango si Samia. Oo. Isa pa? Dagdag ni Jeff. Kung gusto mong umalis, maghintay ka ng 3 buwan. Pagkatapos ng honeymoon clause, pwede na tayo maghiwalay. Tumango siya. Naiintindihan ko. Lumakad dito palayo, malamig. Naiwan siya mag-isa sa malawak na hallway ng mansyon. Parang batang iniwan sa gitna ng kastilyong malamig at walang kulay. Lumipas sa mga araw, si Sammy ay tahimik lang sa bahay. Tinutulungan niya ang mga tauhan, nagluluto, nag-aalaga ng halaman. Minsan ay nakikita siya ni Jeff mula sa veranda. Bakit hindi siya nagagalit? Tanong ni Jeff sa sarili isang gabi. Bakit parang tanggap niya lang lahat? Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti siyang nakikilala ng mga tauhan bilang mabait at mahinahon. Lahat ay humahanga sa kakababaang loob niya. Sir, sabi ng isa sa mga maid, ang asawa niyo po napakabait. Tinutulungan pa nga kami maglinis kahit bawal na siya dapat magtrabaho. Hindi sumagot si Jeff, pero sa isip niya, may bahagyang init na gumuguhit. Isang gabing umuulan, biglang nag-brown out. Sir, nakidlatan po ang transformer, sabi ng kasambahay. Nawalan po ng kuryente ang buong lugar. Okay, leave the generator. I'll check later.
Nasa library si Jeff. Nagbabasa ng dokumento nang marinig ang yabag ni Samia. May dala itong kandila, bahagyang nanginig. Walang ilaw sa East Wing? Sabi niya. Pwede bang makitabi muna rito? Tiningnan siya ni Jeff, sandaling nag-atubili. Bago tumango. Sige. Tahimik lang silang dalawa. Sa labas ay malakas ang ulan. May kulog rin at tanging liwanag ng kandila ay nagbibigay ng buhay sa dilim. Hindi ka natatakot sa kulog? Tanong ni Jeff. Ngumiti siya na mahina. Sanay na ako sa dilim. Tahimik ulit. Hanggang sa biglang napansin ni Jeff ang maliit na pendant na suot ni Samia. Isang kabibe na may ukit ng resort logo. Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Ito? Sa Ruiz Resort. Sagot niya. Regalo to sa akin ng isang batang lalaki noon. Mga 8 taong gulang yata ako. Sabi niya pa nga, swerte raw yan. Natigilan si Jeff. Ano pangalan ng batang yon? Hindi ko maalala eh. Pero matagal ko na siyang nakalaro. May hawak pa nga siyang asul na saranggola nun. Sandaling natahimik si Jeff. Dahan-dahan at gumiti. Ako yun. Napatingin si Samia. Ano? Nagbakasyon kami nun sa resort ninyo. Akong batang may saranggola. Tinitigan nila ang isa't isa at sa unang pagkakataon, may ngiti sa mga labi ni Jeff. Hindi ng galit, kundi ng paggunita. Hindi ko akalain, mahina niyang sabi. Na ikaw pala yun? Sa labas ay patuloy ang ulan, ngunit sa loob ng silid, may kakaibang init na namumuong muli. Hindi pa pag-ibig, ngunit isang peraso ng pag-asa. Mainit ang araw nang dumating ang magarang sasakyan sa harap ng Velasco Mansion. Ang mga gulong ay marahang uminto sa pinto at marmol na driveway. Sa loob ng bahay, abala ang mga tauhan. Ngunit natigilan sila nang makilala ang bumaba sa sasakyan. Si Portia, nakasuot ng beige dress na halatang mamahalin. Sa likod niya ay sina Lynette at Bea na pareho nakangiti ng mapanlinlang. Wow! Ani Lynette habang tumitingin sa paligid. Hindi ko inakalang ganito kalaki ang bahay ng asawa mo, Ate Samia. May halong panunuya pa sa tono niya. Tumindig ang balahibo ni Samia sa tinig na iyon. Ngunit pinilit niyang ngumiti ng maayos. Nasa veranda siya noon, nagdidilig ng mga halaman. Nang makita sila, marahang ibinaba niya ang hose. Tita Portia, Lynette, Bea, bati niya. Anong ginagawa ninyo rito? Ngumiti naman si Portia. Malambing ang boses, ngunit malamig ang mga mata. Napag-isipan kong bumisita. Matagal na rin tayong hindi nagkikita, anak. Anak. Ang salitang iyon ay parang tinik na dumudulas sa lalamunan ni Samia. Pero hindi siya nagpapahalata. Lumapit siya, bahagyang yumuko bilang paggalang. Halina, pumasok kayo. Alok niya, maghahanda ako ng merienda. Huwag ka na mag-abala. Sabat pa ni Lynette habang palingalinga sa loob ng bahay. Ang ganda pala rito. Parang museum. Ngumiti si Samia ng tipid. Mas gusto kasi ni Jeff na simple lang. Simple, singit ni Bea, na tumigil sa harap ng grand piano. Kung ganito ka simple, edi ano pang marangya? Tahimik lamang si Samia. Sanay na siya sa ganitong pananalita. Dati, ang mga salitang ito ang bumubutas sa kanyang tiwala sa sarili. Pero ngayon, pinili niya ng manahimik. Sa loob ng living room, umupo sila. Pumasok ang mga katulong. Nagdala ng juice at cake. Si Portia ay ngumiti lang at tila mapagkumbaba. Samia, gusto ko lang sana makipag-ayos. Matagal na tayo may alitan. Siguro ay panahon na para ayusin ang lahat. Tumingin si Samia. Hindi makasagot agad. Ayusin? Oo, sagot ni Portia. Alam ko nasaktan kita noon. Pero gusto ko lang itama iyon. Gusto ko maging mabuting ina sa'yo ulit. Hindi naman nakapagsalita si Samia. Sa isang banda, may bahagi ng puso niya na gustong maniwala. Ngunit may mas malalim na bahagi ng kanyang pagkatao na nagsasabing hindi ito totoo. Kung iyan po ang gusto ninyo,
Mahinahon niyang sabi. Wala po akong tutol. Mapayapa na po ako ngayon. Buti naman. Ani Portia sabay hawak sa kamay ni Samia. At mukhang masaya ka sa asawa mong si Jefferson. Ngumiti si Samia. Pilit. Maaayos po kami. Sa gilid naman nagkatinginan sina Lynette at Bea. May lihim ng ngiti sa kanilang mga labi. Pagdating ng gabi, pag uwi ni Jeff mula sa opisina, sinalubong siya ni Samia. Dumating si na Tita Portia kanina. Sabi niya, gusto raw makipag-ayos? Maikling tugon ni Jeff habang tinatanggal ang necktie. Ayos lang. Hindi mo ba gusto silang ipakilala? I already know the type. Malamig yung boses. Mabait sa harap, may patalim sa likod. Jeff, hindi lahat ng tao. Samia, putol niya. I've seen how they treated you before. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Basta huwag ka masyadong magtiwala. Tumango si Samia. Sige. Ngunit hindi niya alam kinabukasan, magsisimula ang panibagong bagyo. Ilang araw matapos ang pagbisita, kumalat ang mga bulong-bulungan sa loob ng kumpanya. Si Portia sa ilalim ng ngiti at paimbabaw ang kabaitan ay nagpakalat ng mga kasinungalingan. Alam mo ba, bulong ni Lynette sa isang kaibigan ni Jeff na madala sa opisina. Narinig kong si Samia may tinatago daw na lalaki. Dati pa raw niyang kilala, bago pang kasal. Talaga? Tanong ng babae. Hindi ko akalain ang bait pa naman niyang tingnan. Nako, sabat pa ni Bea. Maraming mabait sa tingin, pero iba sa likod ng kamera. Ang chismis ay kumalat, dahan-dahan, ngunit nakarating din kay Jeff. Isang gabi, habang nasa silid sila, biglang nagtanong ito. Samia, may gusto ka bang sabihin sa akin? Nagulat naman siya. Ano? May lalaking tumatawag daw dito kanina at hinahanap ka? Sabi ng staff, parang matalik mo daw na kaibigan? Napakunot ang noo ni Samia. Kaibigan ko siguro sa kolehiyo. Si Arvin, engineer siya dati sa dati naming project. Tumango si Jeff, ngunit malamig ang titig. Engineer o ex-boyfriend? Napaatras siya. Jeff, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga paratang na yan. Pero wala naman akong ginagawang mali. Tahimik lang ito. Tumalikod, kinuha ang cellphone at tumingin sa labas ng bintana. Hindi ko sinasabing nagkamali ka. Pero ayoko mapahiya. Mapahiya? Halos pabulong na tanong niya. Bakit parang iniisip mong totoo? Dahil marami ng babae ang ganyan. Sagot niya. Magaling magkunwari ng inosente. Hindi na siya nakasagot. Sa unang pagkakataon mula ng ikasal sira, naramdaman ni Samia na bumabalik ang malamig na pader sa pagitan nila. Ilang araw siyang hindi pinansin ni Jeff. Kapag magkasabay silang kumakain, tahimik lang ito. Kapag may tanong siya, isang salita lang sagot. Hanggang sa unti-unti niyang naramdaman ang pangungulila. Isang gabi, nakaupo siya sa veranda. Tinitingnan ng bituin. Niyakap niya ang sarili. At sa pagitan ng katahimikan, naramdaman niya nagbalik ang bigat ng mga lumang sugat. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inimpake ang mga gamit, nilagay sa maliit na maleta at bumaba. Ngunit bago pa siya makaalis, tumunog ang telepono. Hello? Sa kabilang linya ay tinig iyon ni Portia na nanginginig. Samia, si Bea, nadala sa ospital. Liver failure. Wala na kaming magawang donor. Ikaw lang ang tanging match. Nanlamig si Samia. Ano? Kung may awa ka, tulungan mo kami. Nagmamakaawa ko sa'yo. Maawa ka sa anak ko. Halos umiyak na pakiusap ni Portia. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya palabas. Hindi na nagpalit ng damit. Sakay ng kotse at diretso sa ospital. Pagdating doon, sinalubong siya ng doktor. Kailangan natin agad isagawa ang operasyon. Si Bea ay nasa kritikal na kondisyon. Sige. Gamitin ninyo ako. Ako yung donor. Sigurado ka ba, ma'am? May mga risk po ito. Mahaba po magiging recovery. Kung ito lang ang paraan para mabuhay siya, gagawin ko.
Paglapit niya sa silid, nakita niya si Portia sa labas. Umiiyak. Bakit mo ba ito ginagawa? Tanong ni Portia sa pagitan ng hikbi. Sinira kita. Inapi kita. Pero ikaw pa rin ang tumutulong. Lumapit si Sammy at hinawakan ang balikat nito. Dahil kahit anong mangyari, pamilya ko pa rin kayo. Pamilya kayo ni Papa. At si Bea, kapatid ko pa rin. Hindi na napigilan ni Portia ang pagyakap sa kanya. Unang pagkakataon na totoo ang pagluha nito. Patawarin mo ako, Sammy. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ako. Wala naman ako hinanakit. Sagot niya. Ang mahalaga, mabuhay si Bea. Abang hinahanda siya sa operasyon, ay dumating si Jeff. Nakasuot ito ng dark suit. Seryoso ang mukha, ngunit halata ang pagkabigla. Ano ginagawa mo? Tanong nito na halos hindi makapaniwala. Narinig ko sa doktor na ikaw magdodonate? Bakit? Tumingin siya rito at mahina ang tinig. Kailangan nila ako, Jeff. Pero delikado to. Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo para sa kanila. Ngumiti siya ng marahan. Hindi ko naman to ginagawa para sa kanila lang. Ginagawa ko to dahil ito ang tama. Umiling si Jeff. Samia, hindi mo kailangang patunayan ang kabaitan mo. Hindi ko naman kailangang patunayan, Jeff. Sagot niya ng marahan. Ginagawa ko lang ang kaya kong gawin. Tahimik siya sandali bago nagpatuloy. Mahal ko ang pamilya ko, kahit nasaktan nila ako. Ganyan kasi magmahal ang mama ko noon. Walang pinipili. Napatitig si Jeff at hindi na makasagot. Sa sandaling iyon, unti-unting nabura sa isip niya ang lahat ng pagdududa. Nakita niya ang mga mata ni Samia, ang katapatan na hindi kailanman peke. Lumapit siya, hinawakan ang kamay nito. Samia, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano kita tatratuhin pagkatapos nito. Ngumiti si Samia. Pagod, ngunit papayapa. Simulan mo lang sa paniniwala. At bago siya dalhin ng mga nurse papunta sa operating room, muling tiningnan ni Jeff ang mukha niya. Parang ayaw niyang pumikit. Ilang oras ang lumipas, nasa labas si Jeff. Magdamag na naghihintay. Si Portia, Lynette at ilang kamag-anak ay tahimik naman nakaupo sa waiting area. Tahimik lamang si Jeff, hindi siya umaalis kahit saglit, hanggang sa lumabas ang doktor. Successful po ang operation, parehong ligtas si Bea at ang donor. Nang marinig iyon, napaluhod si Jeff sa sahig, parang nabunutan ng tinik. Sa unang pagkakataon, tumulo ang luha niya. Kinabukasan, binisita niya si Sammy sa silid. Mahina ito, maputla, ngunit may bahagyang ngiti. Natapos na? Tanong nito na mahinahon. Oo, sagot ni Jeff. Buhay si Bea, dahil sa'yo. Tahimik si Samia, tsaka marahang umiti. Salamat sa Diyos. Lumapit naman si Jeff sa kama. Umupo siya sa gilid at tahimik na tinitigan ito. Samia, patawarin mo ko. Tiningnan siya ni Samia. Para saan? Dahil naniwala ako sa kasinungalingan. Dahil pinagdudahan kita. Kahit isang tapat na puso lang ang meron ka. Jeff, okay lang. Sagot niya ng marahan. Lahat naman tayo natuto. Ngumiti ito ng bahagya. Kung ganon, hayaan mong bumawi ako. Paano? Lumapit siya, tinawakan ang kamay niya. Magsimula ulit tayo. Walang kontrata. Walang kasunduan. Ako, si Jeff. At ikaw, si Samia. Gusto kitang makalala. Sa paraang totoo. Tumulo ang luha sa mata ni Samia. Patagal ko nang hinihintay na marinig yan. Tahimik silang dalawa, nagtititigan. Sa labas ng silid, sumikat ang araw. At sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman na natatapos na ang unos. Habang binabantayan ni Jeff si Samia, nakatingin siya sa kanya at napangiti. Ito palang babaeng binigay ng tadhana para itama ang lahat. Bulong niya sa sarili. At sa kanyang dibdib, may panibagong pangako na umusbong na hindi niya nahahayaang masaktan ulit si Samia. Ilang araw matapos ang operasyon, bumisita si Portia. Bitbit ang isang bouquet ng puting liryo. Ang mga kamay niya ay nanginginig at ang dating matayog na tindig ngayon ay yumuko sa hiya.
at pagpapakumbaba. Samia, mahina niyang tawag, halos pabulong. Nag-angat ang tingin si Samia mula sa kama. Nandoon din sina Lynette at Bea. Parehong tahimik, parang mga batang natatakot mapagalitan. Tita, sabi ni Samia na mahinahon, pasok po kayo. Lumapit naman si Portia, inilapag ang mga bulaklak sa gilid at biglang pumagsak sa tuhod sa tabi ng kama. Patawarin mo ako, hikbi niya. Wala akong karapatang humarap sa'yo, pero kailangan kong sabihin to. Ang lahat ng ginawa ko sa'yo ay mali. Lahat ng mga salitang binitawan ko laban sa'yo ay kasalanan ko. Huminga siya ng malalim, tsaka tumingin ng diretso kay Samia. At kahit ganon, ikaw pa rin ang tumulong. Ibinigay mo ang isang bahagi ng sarili mo para mailigtas ang anak ko. Paano ko mababayaran yon? Tahimik lamang si Samia, pinipigilan ng pag-iyak. Lumapit si Bea, payat pa rin, may suot na hospital gown. Ate, may hinayang sabi. Salamat. Hindi ko alam kung paano kita haharapin. Pero gusto ko lang sabihin na mahal kita. At sana mapatawad mo ako sa mga panlalait ko noon. Sumunod si Lynette. Lumapit din. Luha ang yumuko. Ate, ako rin. Puro ingkit lang ang alam ko noon pero nakita ko kung gaano kang kabuti. At wala kang katulad. Hindi na napigilan ni Sammy ang pagluha. Hinawakan niya ang kamay ng magkapatid at dahan-dahang itinayo si Portia. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero tapos na yan. Ang mahalaga ngayon, buhay tayong lahat. Humagulgol si Portia at niyakap siya ng mahigpit. Salamat anak. Bulong nito. Anak ko. At sa unang pagkakataon, totoo na ang bawat salitang iyon. Lumipas pa ang mga buwan, unti-unti nang pumalik si Samia sa dating sigla. Sa tulong ni Jeff, nagpa siyang pumalik sa negosyo. Hindi para sa kayamanan, kundi para muling buhayin ang pangalan ng kanyang ama. Sa isang malawak na conference room ng bagong itinayong Ruiz Velasco Enterprises, nakaupo siya sa tabi ni Jeff habang nakikinig sa ulat ng mga board members. Mrs. Velasco, sabi ng isa, mula nang pinagsamang dalawang kumpanya, tumaas ng 30% ang returns. Ang mga resort projects ni Dennis Ruiz ay unti-unti nang muling binubuksan. Ngumiti naman si Samia, bahagyang napapikit. Kung naririnig lang sana ito ni Papa. Lumapit si Jeff, marahang hinawakan ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Nakikita ka niya at siguradong ipinagmamalaki ka niya. Pagkatapos ng meeting, lumabas sila sa veranda ng opisina. Mula roon, tanaw ang dagat kung saan itinayo ang unang Ruiz Resort. Parang kahapon lang, andito ako bilang batang takas sa gulo ng buhay. Bulong ni Samia. Samantala ngayon, ibang-iba na. Ngumiti naman si Jeff. Ang gulo minsan kailangan pala para tumibay. Siguro nga, sagot niya. Pero ayokong kalimutan ang lahat ng pinagdaan ko. Gusto kong gawing dahilan yan para gumawa ng mas mabuting mga bagay. Ilang linggo matapos noon, nagbukas sila ng isang foundation sa pangalan ng kanyang ina, Sylvie Ruiz Foundation for Women and Children. Sa launching event, nakatayo si Portia sa tabi ni Samia. Simple lamang ang kasuotan ngunit halatang nagbago ang kilos. Wala na ang dating yabang sa boses niya. Hindi ko akalain. Sabi ni Portia habang pinagmamasa ng bagong pasilidad na makakabangon ako mula sa lahat ng kasalanan ko. At ikaw ang dahilan nito, Samia. Umiling si Samia. Hindi po. Si Mama po ang dahilan. Kung hindi ko naranasan kung paano siya magmahal, hindi ko rin malalaman kung paano magpatawad. Ngumiti si Portia. May mga luha sa mata. Isa kang biyaya, anak. Sa tabi nila ay si Lynette at Bea, abala sa pagbibigay ng mga relief goods sa mga bata. Si Lynette na dating mapanlait, ngayon ay isang masayahing volunteer. Si Bea naman palangiti, tinuturuan ng mga batang magbasa. Nang lapitan ni Sammy ang magkapatid, ngumiti siya. Mukhang busy kayo ah. Mas masaya pala to kaysa sa mga gala noon. Sagot ni Bea, mas may saysay. Tama si Bea, dagdag pa na Lynette. Salamat ate. Dahil sa'yo,
Natutunan naming lumaban para sa tama, hindi lang para sa sarili. Ngumiti naman si Samia, marahan silang niyakap pareho. Ang mahalaga, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabago. Sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Jeff ang eksena. Tahimik, ngunit may ngiti sa labi. Makalipas ang 1 taon, dumating ang kanilang unang anibersaryo. Kinagabihan, suot niya ang simpleng puting bestida. Ang hangin ng dagat ay malamig. May dalang mga alaala. Sa dulo ng pier, nakita niya si Jeff. Nakatalikod, suot ang puting barong, nakatingin sa tubig. Jeff, tawag niya. Lumingon ito at sa likod niya tumingala ang mga ilaw. Dose-dose ng lantern sa dahan-dahang pumailan lang sa langit. Ano ginagawa mo? Tanong niya. Nakangiti ngunit halatang kinikilig. Lumapit naman si Jeff na may hawak na maliit na kahon. Hindi ako magaling magsurpresa, pero gusto kong subukan. Binuksan niya ang kahon. Nandoon ang bagong singsing. Mas simple kesa sa una, ngunit mas makabuluhan. Samia Ruiz Velasco, sabi ni Jeff. Ang tinig ay malambot ngunit puno ng damdamin. Nung una kitang pinakasalan, puno ako ng galit at maling akala. Pero ngayon, gusto kong pakasalan ka ulit. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto kong makasama ka habang buhay. Napasinghap si Samia, napaluha na hindi namamalayan. Jeff, lumuhod ito sa harap niya. Will you marry me again? Tumulaw luha niya at marahang tumango. Oo, Jeff. Palagi kong sagot ay oo. Lumapit naman si Jeff, isinuot ang singsing at sa liwanag ng buwan, hinalikan si Samia. Hindi bilang kasunduan, kundi bilang 2 pusong naghilom sa gitna ng lahat ng sugat. Kinabukasan, nagkaroon ng renewal of vows sa tabing dagat kung saan dati ginaganap ang mga events ng Ruiz Resort. Ang hangin ay maamo, ang langit ay bughaw. Sa paligid, naroon ang mga dating empleyado ng kanilang pamilya, mga kaibigan at ang buong Velasco clan. Si Samia ay nakasuot ng simpleng puting bestida na gawa sa seda. Ang kanyang buhok ay nakalugay. Hinahaplos ang malamig na hangin. Si Jeff naman ay nakabarong. Tahimik ngunit halatang emosyonal. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa gitna ng altar, puno ng mga alaala, mga sugat at mga panibagong pangako. Handa na ba kayo, Mr. and Mrs. Velasco? Tanong ng pare na may ngiti sa labi. Ngumiti si Jeff, hindi inaalis ang tingin kay Samia. Matagal na akong handa, Father. Siguro noon pa. Si Samia natawa lang ng mahina. Ngayon lang ako handang magtiwala ulit. Kung ganon, sabi ng pare. Ngayon ay inyong pagpapatibayin muli ang inyong pag-iisang dibdib. Hindi sa kasunduan, kundi sa kusang loob. Sa ngalan ng Diyos na nagbigay sa inyo ng isa't isa. Tahimik ang paligid. Tanging maalo ng tunog. Ilang sandali silang parehong nakatingin sa isa't isa. Walang salita, pero malinaw ang mensahe sa pagitan ng kanilang mga titig. Pagkatapos ay kinuha ni Jeff ang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at inilabas ang 2 singsing na bago. Ngunit simpleng disenyo. Samia, mahinahon niyang simula. Nung una kitang pinakasalan, galit ako sa mundo. Akala ko, isa ka lang sa mga taong gagamit sa akin. Pero ikaw palang magtuturo sa akin kung anong ibig sabihin ng tunay na lakas. Tumingin siya sa mga mata nito. Dati, kasal tayo dahil kailangan. Ngayon, kasal tayo dahil pinili na kitang mahalin. Hindi napigilan ni Sammy ang pagtulo ng luha. Nanginig ang kanyang kamay habang kinuha ang singsing at ipinasuot sa kanya. Jeff, mahinahon niyang tugon. Nung una kitang makalala, akala ko ito ng katapusan ko. Pero sa bawat araw na kasama kita, natutunan kong hindi pala ako wasak. Buo pa pala ako. Dahil tinuruan mo ako magmahal ulit. Hinawakan ni Jeff ang kamay niya. Pinisil ito. Walang kasunduan ngayon. Samia, wala nang utang. Wala nang takot. Ikaw lang at ako. Ngumiti ang pare, sabay sabi. Sa harap ng langit at lupa,
Muli kong ipapahayag na kayo ay mag-asawa. Ngayon, sa pag-ibig at kapayapaan, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Ngunit bago pa tuluyang maglapat ang kanilang mga labi, bahagyang kumala si Samya. Tumitig siya kay Jeff. Ang kanyang mga mata'y kumikislap sa ilalim ng liwanag ng kandila. Jeff, may hinahon niyang bulong na halos pabulong sa pagitan nila. Ano yon? Tanong ni Jeff, bahagyang nag-aalala. Ngumiti si Samya na may luha sa gilid ng mata. Buntis ako. Sandaling natigilan si Jeff. Parang tumigil ang paligid. Ang alon ay naglaho sa kanyang pandinig. Ang tanging tinig ni Samya ang naiwan. Anong sabi mo? Buntis ako, Jeff. Ulit pa ni Samya. Mas malinaw na ngayon. Sabay ngiti na puno ng saya. Magiging tatay ka na. Saglit na hindi nakapagsalita si Jeff. Pagkatapos ay sumabog ang kanyang ngiti. Malawak, totoo, halos hindi makapaniwala. Samya, totoo ba to? Tumango siya at humagulgol na sa saya. Oo, totoo. Niyakap siya ni Jeff ng mahigpit. Itinago ang mukha sa balikat ni Samya. Salamat. Salamat, Diyos ko. Nag-angat siya ng tingin. Tiningnan ng asawa. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng binigay mo sa akin, pero ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ngumiti si Samya. Hinaplos ang pisngi niya. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sapat na sa akin na nakita kong buo na ulit tayo. At sa wakas, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi puno ng takot o pagdududa, kundi ng kapayapaan at pag-ibig na matagal nilang ipinaglaban. Sa labas ng chapel, ang mga alon ay nagpanggaan sa dalampasigan. Tila nakikiayon sa ritmo ng kanilang puso. Sa ibabaw ng dagat, ang buwan ay nakangiti. Saksi sa panibagong simula ng dalawang kaluluwang minsang nagkasakitan. Ngunit ngayon ay ganap nang nagilom. Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay sina Jeff at Samya sa tabing dagat. Ang alon ay marahang humahaplos sa buhangin. Parang musika ng bagong simula. Kapwa inalala ang una nilang kasal. Noon, puno iyon ng takot at kahihiyan. Ngayon, puno na ng pag-asa at pagmamahal. Habang nakatayo sa altar si Jeff, ngumiti siya sa kanya. Parang kahapon lang. Akala ng lahat paralisado ako. Biro pa nito, tumawa naman si Samya. Pero ikaw palang dahilan kung bakit natutunan kong tumayo ng totoo. Ngumiti naman si Samya. Ang tinig ay mahinahon ngunit malinaw. At ikaw naman ang dahilan kung bakit ako natutong magmahal mali. Habang nagpalitan sila ng panibagong pangako, umihip ang malambing na hangin ng dagat, tila paalala ng lahat ng pinagdaanan nila. Akala ko noon, sabi ni Jeff, ang pinakamalaking trahedya sa buhay ay mawala ng lakas. Pero mali pala ako. Anong totoo? Tanong ni Samya. Ang totoo? Sagot niya. Tinitigan siya sa mata. Ang pinakamalaking trahedya ay mabuhay ng walang pag-ibig. At ang pinakamalaking biyaya ay matagpuan ka. Napangiti naman si Samya, marahang tumango. At ako naman, natutunan kong ang pinakamalalim na sakit ay pwedeng maging ugat ng pinakamalalim na pagmamahal. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa gitna ng araw na unti-unting lumulubog at sa likod nila, ang kanilang mga pamilya hindi nahati, kundi buo na. At sa gabing iyon, habang kumikislap ang mga bituin, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Lumipas ang 6 na taon, isang maaliwalas na hapon sa Memorial Park. Ang araw ay banayad. May halong simoy ng hangin na amoy dagat. Sa ilalim ng matayog na puno ng akasya, nakatayo si Samya. Nakasuot ng puting bestida, hawak ang isang basket ng mga bulaklak. Sa tabi niya ay si Jeff, nakasuot ng simpleng polo. Habang ang kanilang anak, isang batang babae na may mahabang buhok at ngiting katulad ng kay Sylvie, ay nakikipaglaro sa mga paro-paro sa paligid ng puntod. Tahimik na inalapag ni Samya ang mga bulaklak sa puntod ng kanyang mga magulang. It's been a while, Ma. Pa.
Sana hindi kayo nagtampo at matagal akong hindi nakabisita. Busy lang. Kayo naman. Lumuhod naman si Samia. Hinaplos ang malambig ang bato. At mahina niyang sinabi, Ma, Pa, masaya na ako ngayon. At sa wakas buo na ulit ang pamilya ko. Nang tumingala siya ay nakita niya si Jeff na papalapit. Bitbit ang anak na lang si Clara. Nakangiti si Jeff habang binubuhat ang bata. Sabi ni Clara gusto raw niya makilala ang lolo at lola niya. Tumakbo si Clara papunta sa puntod. Inabot ang maliit na bulaklak na hawak niya. Hi Lolo! Hi Lola! Sabi niya na masigla. Ako po si Clara. Sabi ni Mama pareho daw kayo mabait. Napangiti si Samia habang pinagmamasa ng anak. Tama si Mama anak. Mabait sila. At siguradong natutuwa sila habang pinapanood ka nila from heaven. Kung buhay pa nga ang lolo mo, sigurado akong spoiled na spoiled ka sa mga toys at chocolates. Lumuhod si Jeff sa tabi nila. Sayang, hindi ko sila nakilala. Sabi niya kay Samia. Sayang, hindi ka rin nila makikita kung gaano kakabuting ina sa anak natin. Ipinagmamalaki kita, Samia. Napahinga ng malalim si Samia. Pinagmamasta ng langit. Alam mo, Jeff, dati takot na takot akong mabuhay mag-isa. Pero ngayon natutunan ko ang pamilya hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagmamahal. At binigyan mo ako ng bagong pamilya. Hinawakan ni Jeff ang kamay niya. At ikaw naman ang nagturo sa akin kung anong ibig sabihin ng totoong lakas. Hindi kayamanan, hindi karangyaan, kundi ang kakayahang magmahal kahit nasaktan ka. Ngumiti naman si Samia, sabay hilig ng ulo sa balikat niya. Pangako, Jeff. Ano man ang mangyari, mananatili tayong ganito. Mas matibay pa sa dati. Sagot ni Jeff, sabay halik sa kanyang noo. Walang kontrata, walang takot, walang wakas. Ma, Pa, salamat sa lahat. Itutuloy ko po ang pagmamahal na iniwan ninyo. Humawak si Jeff sa kanya. Handa ka na? Matagal na. At magkasabay silang bumaba sa burol, tangan ng kamay ng kanilang anak. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanilang mga puso ay mainit. At sa huling sandali ng araw, alam nilang kahit saan sila dalhin ng tadhana, hindi na sila kailanman mag-iisa. Sa pagitan ng alon at hangin, ang mga bulong ng pag-ibig ay muling bumabalik, parang awit na walang katapusan. Ang pag-ibig nila nagpapatunay na bawat pagtatapos ay may panibagong simula. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.